Si Leo ay kumukulo sa galit, habang siya ay naglalakad palabas upang makita ang siyam sa kanyang mga tauhan na nakahandusay sa sahig, patay. Sila ay binaril. Wala siyang ideya kung paano nalaman ni Alexander kung saan siya hahanapin, hanggang sa mapatay niya ang kanyang mga tauhan, ngunit may isang bagay na sigurado siya. Para patayin si Alexander Romano, at patayin siya kaagad. Napatingin siya sa isa niyang armadong tauhan. Sa totoo lang, ang tanging tao sa paningin na alive. Parang nakakita ng multo ang lalaki at lumilingon sa kaliwat kanan, nagpapanik. "Where are the others and where the hell is that the loser?" Sigaw niya. Bago pa makapagsalita ang natatakot na lalaki ay binaril ito sa likod ng ulo at sa kasamaang palad para kay Leo ay tumalsik ang dugo sa mukha nito. Walang tunog ang putok ng baril kaya malinaw na naglagay ng mga silencer ang mga tauhan ni Alexander sa kanilang mga baril. "Fuck it," napaisip siya habang pinupunasan ng dugo. Sinuri niya ang lugar at wala siyang nakita. Mayroon siyang halos 20 lalaki sa loob at paligid ng gusali at walang nakikita maliban sa mga patay na nasa sahig. Posible kayang lahat sila ay napatay. Sa isang span ng wala pang 10 minuto, inayos niya ang hawak sa baril at sa lakas ng loob niya ay nagsalita siya. Mas parang sumigaw. "Stop being a coward and show yourself, Romano. It's about time we settle all of this." No response. Nagpatuloy si Leo habang lumingon siya para siguraduhin walang tao sa likuran niya. "Natatakot ka ba, Alexander? Natatakot ka bang sipain ko ang dirty little ass mo?" Still no response. Pagkatapos ay nagpaputok si Leo ng baril sa hangin dahilan para tumakas ang ilang ibon sa mga puno sa paligid. "Show yourself, punk ass. Don't be such a dumb pussy. Show yourself." Again, no response. Nadismaya si Leo. "I'm all alone yet you can't come fight me. Where the hell are you, sissy?" "Right behind you." Isang mapanganib at malamig na tugon ang kanyang narinig. Nakahanda na si Leo sa pagbaril habang nakatalikod, ngunit huli na siya, nabaril ni Alexander ang kaliwang paa. Dahil sa reflex action, nabitawan niya ang kanyang baril at napasigaw sa sakit habang nakayuko at nakahawak sa paa niya. Nagmamadaling pumunta si Roberto kay Leo, kinuha ang kanyang baril. Sinubukan siyang kalabanan ni Leo, ngunit si Roberto na mabigat ang pagkakatayo, ay ipinadala ang kanyang paa sa napakalakas na puwersa ng direkta sa mukha ni Leo, na nabali ang kanyang ilong sa proseso, napasigaw si Leo. Sobrang lakas at sakit na pinagsama. Pagkatapos ay hinanapan siya ni Roberto, at kinuha ang pocket knife sa likod ng pantalon ni Leo. Dahan-dahang naglakad si Alexander patungo kay Leo at lumuhod sa harapan niya. "Who's the dumb pussy now? Ha?" Nagsalita pa si Leo na nasasaktan. "You fucking loser, magbabayad ka." Napangisi si Alexander, isang evil smirk na maaari kong idagdag. "You see Leo, I had my suspicions but I never for once voiced out. Let's keep that aside for now and focus on what I came for. I'm here for two things. First, where is Irish?" Nagawa ni Leo nang umiti kahit sobrang sakit. Hindi niya talaga alam kung paano niya nagawang kumuha ng napakaraming mahihina. To think patay na silang lahat. Mga losers, at ngayon kailangan niyang harapin ang stupid mafioso na ito ng mag-isa. Gayunpaman, he was not going to give up. Kalimutan mo na siya. Lumingon si Alexander kay Roberto at sa lahat ng mga tauhan niya na naruroon. "Ibangon mo siya at dalhin mo siya sa gusali. Malamig ang gabi at ayaw ko nang takutin pa ang mga ibon." Pumasok silang lahat sa trabaho at hindi nagtagal, nakatali si Leo sa isang upuan, nagkataon, ang itinali niya kay Irish. Pumatak ang ugat sa templo ni Alexander nang makita niyang nagkalat ang mga damit ni Irish. Pati yung bra niya. He lost his temper. "Anong ginawa mo kay Irish at saan mo siya dinala?" Alam ni Leo na mamamatay na siya kaya ngumiti siya. Sa dami ng oras na nasayang niya, masigurado siya na magyayelo sa kamatayan ang dalaga. Iyon ay kung hindi pa siya namatay. "I fucked her hard, bro. Fucked her hanggang sa hindi na siya makalakad. Iyon ang ginawa ko sa kanya." Bago pa napigilan ni Alexander ang sarili, sinuntok niya si Leo ng sobrang lakas kaya napaatras si Leo at ang upuan. Muli itong dinala ng isa sa mga tauhan ni Alexander. Pinasadahan ng mga daliri ni Alexander ang buhok niya sa frustration. "I don't have time to waste. Where's my girl?" Kumagalpak ng tawa si Leo. "Your girl? Irish isn't your girl, and she's already dead, motherfucker." Si Roberto na nakakaalam na hindi na magsasalita si Leo, sumenya sa isa sa mga lalaki na dalhin ang briefcase. Lumapit ang lalaki kay Alexander at binuksan ang briefcase. Napalunok si Leo. Nasa kanya ang lahat ng karapatan. Isa itong kahon na puno ng mga kasangkapan sa pagpapahirap. Hindi anumang uri ng mga kasangkapan sa pagpapahirap, mga kakaiba. Kung sino mang regular na tao ang nakakita nito, hindi malalaman ng tao kung ano yun. Tumango si Alexander bilang appreciation habang naglalabas ng plier. "I wanted us to settle this amicably, but since you like wildlife, I'll show you I'm a wild animal. An untamed beast."
Hindi na kailangan pang kausapin ni Alexander si Roberto, alam na niya ang gagawin. Lumapit ang malaking lalaki kay Leo at pilit na ibinuka ang bibig ng mga lalaki, gaano man siya kahirap magprotesta. Dahan-dahang ikinonekta ni Alexander ang plier sa harap ng ngipin ni Leo at marahas na binunot ito, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo. Namilipit si Leo sa sakit. Ang lalaki ay isang halimaw. Nabaliw talaga siya. Ganun din ang ginawa ni Alexander sa katabi nitong ngipin at naisip ni Leo na hihimatayin na siya sa sobrang sakit. Sa unang pagkakataon, nawalan ng pasensya si Alexander at sumigaw. Ang charismatic at palaging kalmado na si Alexander ay wala na at sa kanyang lugar, ay ang baliw na halimaw. Fucking talk before I lose it. Where the fuck is my girl? Talk. Umubo si Leo at may tumalsik ng dugo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magsalita. This was getting on Alexander's nerve. Naglabas siya ng panyo at pinunasan ang kanyang noo. Pagkatapos ay bumunot siya ng isang tiny spear at sinaksak ang kamay ni Leo. Napasigaw ang lalaki sa sakit at naisip na hanggang sa makita niya ang isa pang lalaki na nagdala ng wireless cable. They were going to electrocute him. At tama ang kanyang iniisip. Nagsuot ng masikip na guwante si Alexander at kinuha ang cable, saka maingat na ipinasok sa sugat ni Leo. Umiling-iling at umiling-iling ang lalaki at nang malapit na siyang mawala ng malay, hinila ni Alexander ang wireless cable. Ngayon magsalita ka, nasaan si Irish? Bumigay si Leo, hindi niya akalaing kakayanin pa ng kanyang katawan ang sakit. Kung sinubukan niyang lumaban muli, mas magdurusa siya. Isa pa, alam na niyang patay na ang dalaga. Wala na sigurong paraan para mabuhay pa siya. Ano ang kailangan sa pag-aaksaya ng oras? Na nasa free freezing room. Sa wakas ay sinabi niya sa sobrang pagpupumiglas. Nabaril siya sa binti, bali ang ilong, labas ang ngipin at hindi pa nakaka-recover ang katawan sa saksak sa kamay at nakuryente na lang siya ng hayop. Lahat sa wala pang 15 minuto. Hindi pa gustong patayin ni Alexander ang lalaki. Sinabi ko sa iyo na pumunta ako dito para sa dalawang bagay. Ang una ay para kay Irish. Ang pangalawang dahilan ay para kay Katrina. Hintayin ko lang na mahanap ko si Irish. Susunod ang kaso ni Katrina. Sabi niya sa isang halos walang malay na si Leo. Pagkatapos ay iniabot ang wire sa lalaking nagdala nito. Nilingon niya si Roberto. Make sure he stays alive. I'm not done with his sorry as yes. Tapos naglakad na siya palayo, sinundan siya ng 5 lalaki. Hinanap at hinanap nila ngunit hindi nila nakita ang silid. Habang naglalakad sila, sinisipan nila ang mga bangkay na nakahandusay sa sahig. Nakapasok na sila at pinaalis lahat ng tauhan ni Leo kanina. Ito ay hindi isang mahirap na gawain pagkatapos ng lahat, ang mga lalaki ay douchebags na kahit na hindi maaaring humawak ng baril ng maayos. Hindi na muling gumagana ng maayos ang utak ni Alexander. Ang tanging nasa isip niya ay si Irish. Freezing room. Ang mga bagay na gagawin niya kay Leo pagkatapos. Leo better pray na walang nangyaring masama kay Irish. Napahinto si Alexander nang makita niya ang dalawang lalaki sa sahig sa harap ng isang partikular na pinto. May kutob siya, at hindi ito mali. Sinipa niya ang mga lalaki sa isang tabi at sinubukan ng hawakan ng pinto ngunit hindi ito bumukas. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na hanapin ang mga lalaki at nang gawin niya, nakita niya ang susi. Binuksan ng lalaki ang pinto at ang lamig na lumabas ay natakot sa kanila. It was freaking cold. Hindi ito pinansin ni Alexander at pumasok, namumula ang mga mata sa sobrang galit. Siguradong papatayin niya si Leo. At hindi anumang uri ng kamatayan. Isang napakabagal at masakit. Lumingalinga siya sa paligid at nakita niya ang hubad-hubad na babae sa sahig, at hindi nag-aksaya ng oras na sumugod sa kanya. Malamig at walang buhay ang kanyang katawan. May yelo pa nga sa kanyang dating kamangha-manghang blonde na buhok. Sinubukan niyang maghanap ng pulso ngunit wala. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Mas mabuting hindi siya patay. Hinubad niya ang suot niyang shirt, hindi pinansin ang lamig na tumama sa katawan niyang walang shirt at tinakpan siya bago binuhat. Nagalit siya, nasa state of acrimony siya. Nadudurog ang kanyang puso. Ito ang pangalawang babae na nasa panganib dahil sa kanya. Bago niya namalayan ay may luhang tumulo mula sa kanyang mata. Hindi siya siguradong mapapatawad niya ang sarili kung may nangyari kay Irish. Habang lumalabas siya sa freezer, he kept telling her to stay up. Princess, don't die on me. Please don't. Please don't. I beg of you. Hindi siya nag-iisip ng maayos. Baka kung magmakaawa pa siya, magising na naman ang babaeng kayakap niya at ngumiti sa kanya. Please, please don't die on me. Pagkatapos ay muli niyang nilingon ang dalagang daladala niya. It wasn't Katrina, it was Irish. At alam niyang hindi siya mabubuhay kung mamatay ang partikular na babaeng ito. Bakit? Because I love you, Irish. Please wag mo rin akong iwan. Habang naglalakad si Alexander sa mahabang disyerto ng mga pasilyo na may dalang isang walang malay na Irish sa kanyang mga bisig, narating niya ang silid kung nasaan si Leo.
Huminto siya sa paglalakad. Maaaring pumatay ng tao ang galit na nasa puso niya. Napatingin siya kay Leo na patuloy pa rin sa paghihirap mula kay Roberto. You are going to stay alive, Leo, cause I swear, the moment na dalhin ko si Irish sa ospital, I'll certainly come back for you. Pray, just pray na walang seryosong mangyari sa kanya. Kilala ni Leo si Alexander. Matagal na siyang nagtrabaho para sa kanya upang malaman kung ano ang maaaring gawin sa kanya ni Alexander. Alam niya ang ginawa ni Alexander sa mga taksil. Naasar talaga si Leo. Akala niya ay tinanggap niya ang pinakamahusay na mga lalaki. Nagawa na niya ang planong ito sa kanyang isipan sa loob ng maraming taon, at kung iisipin ay nag-backfire ito sa kanya sa loob lamang ng maikling panahon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, natutuwa siya. Natutuwa siya na pinahirapan niya si Alexander. Nagtagumpay siya sa pagpapahirap sa lalaki at kung patay na si Irish, mas madudurog siya nito. Masaya siya na naipaghiganti niya si Leah. Iyon ang layunin ng lahat ng ito. Napatingin si Alexander kay Roberto. Keep him alive. I'm not done with him. He's gonna regret the day he came to this earth when I come back. Tumango lang si Roberto habang pinagmamasdan ng walang shirt niyang boss na binuhat ang dalaga. For the first time in years, naawa talaga siya sa boss. Halos hindi pa nakaka-recover si Alexander mula sa pagkamatay ni Katrina, at nang tila buksan niya ang kanyang puso sa ibang babae, halos patayin siya ng bastard na nakaupo sa kanyang harapan. Dahil sa galit ay itinaas niya ang malaking paa niya at pinapunta iyon mismo sa pagkalalaki ni Leo sa sobrang lakas na akala ni Leo ay mamamatay na siya. Napasigaw siya ng malakas na umani ng panibagong suntok kay Roberto. Nang makita siya ng mga tauhan ni Alexander na paparating na may dalang walang malay na Irish, binuksan nila ang pinto para sa kanya at pumasok siya. Diretso, mabilis silang pumunta sa pinakamagandang ospital sa lungsod sa pinakamaikling oras. Naglakad-lakad si Alexander sa corridors ng ospital. Ito ay isang pribadong lugar ng ospital na isang magandang bagay. Ayaw niyang pinagtitinginan siya ng mga tao at pinagchichismisan. Pinasadahan niya ng mga daliri ang buhok niya for the nth time. Ang nakakakilabot na pakiramdam ng deja vu na mahigpit na nakahawak sa kanya. Naaalala pa rin niya ang paglalakad sa mga pasilyo ng ospital ilang taon na ang nakalilipas bago lumapit sa kanya ang stupid doktor na iyon at sinabi sa kanya ang pinakamasamang balita kailanman. Paano kung dumating na naman itong bagong doktor para maghatid ng ganitong balita? Halos 3 oras na sila sa loob. Alam niyang hindi niya kakayanin kung may nangyari kay Irish. Humigpit ang hawak niya sa stress ball na pinulot niya kanina at lalong pumuti ang kanyang mga buko. Una ay si Nevea at ngayon ay Avetia. Anong ginawa niya sa bastos na yun? Magbabayad si Leo ng masama. Ano kaya ang sasabihin niya kay Grace kung namatay si Irish? Paano niya ito gagawin? Ipinilig niya ang kanyang ulo para mawala ang mga ganoong pessimistic thoughts. Ngunit gayon paman, paano kung napalunok ang doktor na kakalabas lang nang makita niya si Alexander? Narinig niya ang tungkol sa lalaki at alam niya kung gaano siya kadelikado. Paano niya ihahatid ang kakilakilabot na balita na mayroon siya? Si Mr. Romano ay mukhang talagang galit at hindi alam ng doktor kung paano ito gagawin. Napansin ni Alexander ang mukha ng mga doktor at lalo lang siyang ikinagalit nito. Kailangan niyang makasigurado na ayos lang si Irish. Magsalita ka na, she's alive right? Dahan-dahang tumango ang doktor. Nagpakawala ng hininga si Alexander na hindi niya alam na ilang oras na niyang pinipigilan at parang may mabigat na pasanin na natanggal sa kanyang balikat. Thank goodness. Pwede ko ba siyang makita ngayon? Napalunok muli ang kawawang doktor. Mr. Romano, may dapat kang malaman. Nang walang pag-iisip, hinawakan ni Alexander ang kwelyo ng doktor at marahas na inalog ang lalaki sa proseso. You fucking said she's alive right? Ano ang gusto mong sabihin sa akin ngayon? Ha? Na mamamatay na siya. Don't you even fucking dare. Natapos na siya at marahas na itinulak ang doktor na nauntog patalikod. Ang kawawang doktor na pinagpapawisan na, umiling bilang pagtanggi. Kung gayon ano ito? Galit na tanong ni Alexander. Naglabas ng panyo ang doktor at pinunasan ang kanyang noo. Apparently, si Irish ay nagkaroon ng sobrang mataas na presyon ng dugo na hindi ako sigurado na alam niya. At sa aking napagtanto, siya ay inilagay sa isang napakalamig na lugar dahil may yelo sa kanyang buhok at ang kanyang katawan ay lamig na lamig. I presume she was locked in a freezer, tama ba ako? Tanong ng doktor habang nauuto. Just fucking go straight to the damn point. Alexander who was losing his temper already. Nagpatuloy ang doktor, bilang resulta ng kung ano man ang naging dahilan ng pagiging cold niya na hypothermic shock siya. Nagresulta din sa cardiac arrest. Sinubukan namin ng team ko ang aming makakaya na buhayin siya ngunit na comatose siya. Kailan siya magigising? Napakamot sa noo ang doktor. Hindi ko po talaga alam sir. It might take days, weeks, months as well as a year or more. You just have to pray for a miracle. Napakahina ng katawan niya, pati ang puso niya.
I'm sorry, ngunit nasa panganib siya sa ngayon, kailangan niya ang kanyang pamilya sa tabi niya. Paliwanag ng doktor. And if you would excuse me, I still have a few things to do. You'll be able to see her in a couple of minutes though. Sabi niya at naglakad na palayo. Nakatayo doon si Alexander na walang salita. Nakoma siya, ibig sabihin pwede siyang mamatay anytime. Ano ba ang pinasok niya sa isang inosenteng babae? At paano niya tatawagan ang kanyang ina ngayon? Pagkaraan ng ilang sandali ay nagdesisyon siyang gamitin si Jade. Tutal, kilala na ni Grace si Jade. Lumapit sa kanya ang isang nurse at sinabi sa kanya na maaari siyang pumasok at makita si Irish. Bago siya pumasok, tinawagan niya si Jade para sabihin kay Grace na pumunta sa ospital. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto. Nadurog ang puso niya sa nakitang nasa harapan niya. There she was, red marks covers the few parts of her face that tubes are not covering already. Siguradong nabugbog siya ni Leo. At siya ay hubad. Ni-rape siya ng lokong yun. Oh Leo, puputulin na niya ang pagkalalaki niya for sure. Nakahiga doon ang kanyang magandang Irish, maputla at mukhang malungkot sa kanyang pagtulog. Puno ng eye bags ang magagandang mata niya at gulo-gulo talaga ang buhok. Ipinaalala nito sa kanya si Katrina. Nang makita ang bangkay nito ay bahagyang nakababa ang labi nito sa lahat ng pasa na nakatakip sa mukha nito. Mukha siyang malungkot, parang nabugbog siya ng husto imbes na ang aksidenteng inakala niyang kinasangkutan niya. Akala niya ay dahil lang sa aksidente pero ngayong naisip niya muli, aksidente nga ba? At ngayon, nakatingin kay Irish, nakahiga sa kama sa sobrang sakit, nakaramdam siya ng labis na pagkakasala. Ayaw niyang siya ang dahilan ng sakit nito pero siya. Looking at her almost lifeless state, he really realized he cannot afford to lose her too. Napakabilis niyang nawala si Katrina at ngayong biniyayaan siya ng ibang babae, mawawala rin ba siya? No, hindi kailanman. Hindi niya maaaring mawala ang isang ito dahil ito ay isang tiyak na katotohanan. Minahal niya siya, hindi niya alam kung kailan siya na in love sa kanya pero naranasan niya. At siya ay nahulog ng malakas. Siya ang kanyang bagong pag-ibig. Nanatili siyang nakatitig sa magandang dalaga na may napakaraming medical tube na nakadugtong sa itaas na bahagi ng katawan nito na hindi niya namalayang lumipas na ang maraming oras. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang umiiyak na sina Grace at Diana at mukhang panik na si Jade. Agad namang sumugod sina Grace at Diana kay Irish, nanginginig ang mga balikat habang umiiyak. Nagsalita si Grace, "Baby ko, sinong may gawa nito sa'yo? Sinong may gawa nito?" Pagkatapos ay lumingon siya at nakita si Alexander. Ang kanyang motherly instincts ay sumipa at bago niya ito namalayan, galit na galit siyang nagmarcha patungo sa kanya. At bago pa niya mapigil ang sarili, sinampal niya ito at mas dumami ang sumunod. "You bastard! Sinabi ko sa iyo na layuan mo ang aking anak at hindi mo ginawa. Look there young man. Look at my innocent daughter. Look at what you've done to her." Natapos siya habang siya ay napahagulgol at umiiyak. "Masaya ka ba? Kontento ka na ba? Ito naman ang gusto mo di ba? You despicable bastard." Si Diana na umiiyak at nanunood sa eksena ay malungkot na naglakad patungo sa umiiyak na ina at hinawakan siya. Masyadong mahina si Grace para humiwalay. Pagkatapos niyang umiyak ng ilang sandali, humiwalay siya at tumingin kay Alexander, galit sa kanyang mga mata, ngunit mas kalmado sa pagkakataong ito. "You bring nothing more than Cain everywhere you go to. Nagkaproblema ako dahil sa'yo. Kaya kong tanggapin yun, pero ang anak ko, ibang kaso yun. And as hard as it can be, I forgive you. And I also want you to walk out of that door." Sabi niya habang itinuro ang pinto sa kwarto. "And as you walk out of that door, walk out of my daughter's life as well. And this time, for good. I mean it. My daughter deserves someone better." Wala nang makakapagdurog sa puso ni Alexander kaysa sa mga salitang yun. Nang malaman niyang mahal niya si Irish, kailangan na niya itong iwan. Parang pinapatay na naman siya. "Pero ma'am." Itinuro ni Grace ang pinto at pumikit. "Please sir, umalis ka na lang." At parang hindi sapat ang pagkamatay ni Katrina para masira siya, ang pag-alis sa buhay ni Irish ay tuluyang nadurog sa kanya. Tumingin siya sa babaeng mahal na mahal niya, tumingin kay Diana, tapos kay Grace, yumuko at sinabing, "I'm sorry sa lahat ng sakit na naidulot ko." And with that, naglakad na siya palayo, kasama si Jade sa likod. Sa kabilang banda, si Alexander. "Galit ako, galit na galit sa totoo lang. Kinailangan ko ang lahat ng pagpipigil sa sarili ko doon, para hindi masakal si Grace hanggang mamatay. Paano niya nasabi sa akin ang lahat ng mga bagay na iyon? I swear I was going to do something stupid to her when she was speaking, but when I saw Irish looking so helpless on that bed, it made me put my shit together. Hindi ko rin kayang saktan ang kanyang ina.
Inilagay ko na siya sa panganib. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, humingi na ako ng tawad. Iyon lang ang tanging nasabi ko sa sandaling iyon, at ito ay isang taos pusong paghingi ng tawad dahil sa totoo lang, masama ang loob ko sa pagpapahirap sa kawawang babae. Kung hindi ko lang nakita ang mga nakaraang buwan na nagmamadali para sa isang $20 million na deal, hindi sana siya nasa ganitong gulo. Itong gulo na tinawag ko sa buhay ko. At isipin na nangyari ang lahat ng ito sa death anniversary ni Katrina. Talking about Katrina and of course Irish, I knew I had to deal with Leo. He forced himself on her and he's going to get it from me. Sumakay ako sa kotse ko at napansin kong nakatayo pa rin si Jade sa labas, ibinaba ko ang bintana. Pumasok ka. Nang makapasok siya ay binilisan ko na. Habang nagdadrive ako, hindi ako makapag-isip ng maayos. Bakit ginawa ito ni Leo? Wala akong ginawang masama sa kanya. Maraming tumatakbo sa isip ko hanggang sa naalala kong may kinalaman si Jade sa lahat ng ito. Siya ang tumawag sa akin, ibig sabihin alam niya ang tungkol dito. Bigla kong hininto ang sasakyan dahilan para mapuwersa siyang umabante bago tumalikod. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib dahil sa takot. Hindi man lang ako humarap sa kanya dahil alam kong may gagawin akong kalokohan. I'll ask you this once, what's your role in all this? Alam kong nanginginig siya. Stop wasting my goddamn time, woman, mahinahon kong sabi sabay kuyong ng kamao. Naramdaman ko ang mga palad niya sa braso ko, pagkatapos ay isang tahimik na singhot at hikbit. Humarap ako sa kanya para lang makitang umiiyak siya. I'm really sorry Alex, hindi ko alam kung anong pumasok sa akin. Nagtaas ako ng kilay. Alam mo bang pinatay ni Leo si Katrina, at kung paano niya binalak na patayin si Irish? Inipit niya ang isang hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Ito ang unang pagkakataon ngayong umaga na napagtanto kong wala siyang make-up. Napakapangit niya, o masyado lang akong galit para sabihing pangit siya. Ipinikit ko ang mga mata ko, at hinawakan ang manibela. Did you? Napahikbi pa siya at nawala na ako ng gana. Lumingon ako at humarap ulit sa kanya. Did you? Delikadong mahina ang boses ko, at alam kong kapag hindi siya sumagot, may gagawin akong katangahan. Buti na lang kinuha niya ang pahiwatig at tumango. Nagdilim ang aking mga mata at alam kong ang galit sa kanila ay maaaring pumatay ng tao. I'm so sorry, I swear Alex, I just found out recently. You see, bago pumasok si Katrina sa picture, I loved you but I kept it to myself. Then one day, ipinakilala mo siya sa akin, I was depressed. I wanted you all to myself but you only considered me as a friend. It broke me. It did me bad. Huminto siya at umiyak pa. I was trying my very best para pigilan ang galit ko sa isang piraso. Naglabas siya ng tissue sa kanyang purse at pinunasan ang kanyang luha at ilong. Pero tinanggap ko naman Alex. Ngingiti ako sa araw at magmumukmok sa gabi. Pero kahit minsan hindi ako naghangad ng masama para sa inyong dalawa, dahil alam kong napapasaya ka ng babaeng iyon. Kitang-kita ko, hindi ka naging ganito kasaya simula noong nakilala kita at hindi ko ginustong ako ang mag-aalis nito sa iyo. Then out of nowhere, she died Alex, I swear to you na hindi ko alam na may kinalaman si Leo sa lahat ng nangyari. To me, he was just the cook at si Katrina ay malungkot na namatay sa isang car accident. Ngunit sa totoo lang, gumaan ang pakiramdam ko na siya ay wala sa picture, at sa wakas ay makakakuha ako ng pagkakataon na makasama ka ngunit muli, isang blonde ang nagpakita. This time, kumagulgol na siya ng iyak. Iyak ako ng iyak na ikinairita ko. Lumakas muli ang pagkakahawak ko sa manibela at lalong pumuti ang mga buko ko. Naglabas siya ng isa pang tissue paper at pinunasan ang kanyang luhang natamaan sa mukha. Kailangan ko na naman itago ang galit ko dahil akala ko mawawala mo siya nang wala sa oras, pero hindi pala at kailangan ko lang sipsipin. Tapos isang araw, nung dinala mo si Irish sa Italy at iniwan mo ako. Dito ako mag-isa, nainis ako at nagugutom kaya napagdesisyonan kong puntahan si Leo at sabihing ipaghanda ako ng paella. Napahinto ako sa pintuan nang marinig kong may kausap siya sa telepono. He was talking to Andre. Huminto ako at humarap sa kanya. Sino si Andre? Napalunok siya. Siya ang kapatid ni Leah. Nagtaas ako ng kilay. At sino si Leah? Binigyan niya ako ng naguguluhan na tingin. What do you mean by who the fuck is Leah? Si Leah ang babaeng niloko at pinatay mo. Apparently, Leah's fiancé. Literal na nabulunan ako sa laway ko. Ano, Jade, anong pinagsasabi mo? Nilagay ni Jade ang kamay niya sa pisngi ko para pakalmahin ako pero itinulak ko yun. Patapusin mo na lang ako ha. Hindi na niya hinintay ang sagot ko habang nagpatuloy siya sa kanyang kwento. Narinig kong sinabihan ni Leo si Andre na makipagkaibigan kay Irish. Noong una ay hindi ko naintindihan pero nakinig ako. Gusto daw niyang kaibiganin ni Andre si Irish at dalhin si Irish sa kanya ng maayos para mapunasan niya ito sa balat ng lupa.
Nung una, nabigla ako sa narinig ko pero hindi mo ako masisisi kung masaya ako. Alex, mahal na mahal kita at ramdam ko na mahal mo si Irish, kaya pumasok ako at sinabi ko sa kanya na I wanted in. Alex, I'm sorry. Hindi ako nagsisi sa buhay ko nang sabihin sa akin ni Leo na pinatay niya si Katrina, at kung bakit niya ginawa iyon, nagsimula akong matakot sa kanya at nang magsalita siya tungkol sa pagpatay kay Irish. Bago ko pa napigilan ang sarili ko ay humawak na ang kamay ko sa leeg niya at humigpit ang hawak ko. Wala ako sa tamang pag-iisip. Umuubo siya at pilit na tinatanggal ang kamay ko. Masasabi kong unti-unti na siyang nawawala. Ang kanyang mukha ay talagang maputla, at ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit. Muli kong nilakasan ang pagkakahawak ko sa leeg niya. Control your shit, dude. For once, nakinig ako sa subconscious mind ko. Habang nakahawak pa rin ang kamay ko sa leeg niya, sumandal ako sa pinto, binuksan ito, marahas na tinulak siya palabas, isinara ang pinto ko at umalis. She could die for all I care. Habang nagmamaneho ako patungo sa kanyang stupid warehouse na walang pakialam sa anumang stupid speed rules, nagsimula akong magkaroon ng mga ideya kung paano ko papatayin ang motherfucker. Sa sandaling inihinto ko ang aking sasakyan, kinatok ko ang pinto at pumasok. Pinalibutan ng mga tauhan ko ang lugar at inalis ang mga scumbags na inilagay ni Leo sa kanyang kaligtasan, dumb weaklings. Naglakad ako papunta sa kwarto kung nasaan ang punk ass. Namangha ako sa tanawing nasa harapan ko. The fool was unconscious. Malaki ang ginawa ni Roberto sa pagsira ng kanyang mukha. Great job, buddy. Tumango si Roberto sa akin, yumuko at humakbang sa likod. Dinalhan ako ng isa sa mga tauhan ko ng tabako pero umiling ako. Nodwood, kuhaan mo ako ng alak. Nagpunta ang lalaki upang dalhin ito. I took my time to study the fool na nakasabit sa upuan. Having his beauty rest under my watch. I didn't have time to waste. Ang lalaki ay nagdala ng isang baso at isang bote ng whiskey. Kinuha ko yung bote, hindi ko kailangan ng baso. Binuksan ko ito at humigop. Ang lakas talaga ng alak. Ang gusto ko lang. Dahan-dahan kong binuhusan ang mukha ni Leo at sa paraan ng paglundag niya at pamimilipit sa sakit, alam kong napakaganda ng ginawa ng alak sa pagsunog ng kanyang mga sugat. Humingi ako ng isa pang upuan at sinabi sa lahat na lumabas ng kwarto. Nang makalabas na silang lahat, umupo ako sa harap ni Leo. Hindi maipaliwanag ang galit sa puso ko. Gusto kong sabihin mo sa akin kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito. Umubo si Leo at tumalsik ng dugo. Isa kang masamang tao, Alexander Romano. Pinatay mo si Leah. How could you fuck my girl and kill her? Hindi ko ito nakuha sa lahat. Sino si Leah? Isang mapanganib at malamig na tingin ang ibinigay sa akin ni Leo. You're freaking asking me that. Leah is the girl you met at Illusion years ago. She worked for you. In fact, I personally recommended the place to her. You didn't even know names of employees so you wouldn't remember her. Siya ay isang morena at siya ang naglinis ng iyong opisina. Remember her now. Then it hit me. Nagsimulang umikot ang mga gulong sa ulo ko. Naalala ko yung babae. Siya ay mayroong sexy French accent. At kung maaalala ko lang, siya ang nag-move on sa akin, tulad ng lahat ng babaeng niloko ko noon. Siyempre hindi ko tatanggihan ang alok ng isang sexy na babae. Hindi ko man lang alam ang pangalan niya. One night stand lang yun pero hindi ko siya pinatay. Hindi ko pinatay ang babae. Oo, ginawa mo, bastard ka. Sumigaw si Leo at alam kong nahihirapan siya, nakatali sa upuan, bugbog lahat at may lakas ng loob na kausapin ako ng ganun. Nilason mo siya. Nanlaki ang mata ko at naikuyong ko ang kamao ko. Sabi ko, hindi ko pinatay ang babae. Tahimik kong ulit, pinandilatan siya ng mata. Tumutulo ang dugo at pawis sa mukha niya at pilit niyang tinatanggal iyon. Pinainom mo siya ng lason. Nanlamig ako, siya ang uminom ng kamandag ng Cobra. Naalala ko ang pagturok ng lason sa napakamahal na bote ng alak na para kay Don Pedro. Iniwan ko ang partikular na bote ng alak na iyon sa aking cabinet, ngunit hindi ko ito nakita sa aking pagbabalik. Sa sobrang galit ko binaril ko ang lalaki sa halip na subukang makakuha ng mas maraming kamandag. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ang Leah o kung sino man ang kausap niya ang nagnakaw ng bote ng alak. Malaki ang halaga ng alak na iyon kung maaalala ko. $10,000. Siya ay nagnakaw at ito ay may sariling consequences. At ang motherfucker na ito ay pinagbabayad ako para sa isang krimen na hindi ko ginawa. Ang lakas ng loob. Dahil sa galit, inilabas ko ang aking laging handa na punyal at sinaksak ang kanyang mga kandungan. Napasigaw siya ng malakas na nagdulot ng suntok sa mukha niya. The fuck, you bastard. You son of a bitch. How could you? How could you make me suffer for something I didn't do? Dali-dali ko siyang kinala sa upuan, walang katapusang sinuntok. Kinailangan kong ilabas ang galit na ito. Pinahihirapan niya ako sa wala. Sinuntok at sinuntok ko hanggang sa malata ang katawan niya.
Tapos huminto ako, hindi ko siya papatayin ngayon. Hindi siya karapat-dapat ng madaling kamatayan. Ipapalimos ko sa kanya ang kamatayan. Una si Katrina. At ngayon si Irish. Ginulo niya ang mga babae ko at magbabayad siya. At magbayad ng mahal. Narinig ko ang pagtunog ng doorbell at napaungol ako sa pag-iisip na buksan ko ito. Alam ko na kung sino ang nandoon. Si Alessandro, brother ko. Pinuno ko sa kanya ang mga nangyayari at nangako siyang magpapakita ngayong umaga. Napatingin ako sa mga pasakong buko, bumuntong hininga at naglakad papunta sa pinto. The moment I pulled the door open, pumasok si Alessandro na halatang nakasimangot. Nasaan ang bastard na iyon? Tanong niya gamit ang makapal niyang Italian accent. Bumuntong hininga ako at isinara ang pinto, naglakad papunta sa minibar sa sitting room. Wala dito ang Pangkas Sandro. Haharapin natin siya mamaya. Kamusta ang flight mo? Iginulong niya ang kanyang luggage at huminto malapit sa sopa, tamad na bumagsak dito. Get me some alcohol, bro. I need to cool off. I swear I planned out a whole murder scene in my mind during my flight. Leo should thank his stars that he's not here right now. Pinasadahan ko ng daliri ko ang buhok ko. Close kami ni Alessandro sa simula. Totoong hindi kami magkasundo minsan, pero lagi kaming nagkakabalikan. Ang tatay ko ay wala talaga habang ako ay lumaki at noong siya ay ganap na halimaw. And as for my mom, dad killed her cause she cheated on him when I was 4. Kaya madalas kong kasama ang kapatid ko. Siya ang unang taong nagturo sa akin kung paano gumamit ng baril at kutsilyo para manakit sa mga tao sa murang edad na siyam. Naglakad ako pabalik sa kanya, binigay sa kanya ang isang baso ng whiskey. Tumango siya bilang appreciation at humigup. Fuck, halos 10 oras na akong hindi umiinom. Kumbaga, hindi yun kakaiba para sa kanya. Hindi naman masyadong mahaba bro, sabi ko sa kanya habang nakaupo ako sa isa sa mga sofa. Na-drain ako, parehong mental at physical, at sa totoo lang, emotionally. Hindi ko mapigilang mag-alala kay Irish. Ang kawawang babae ay nasa isang malubhang problema dahil sa akin. Umupo siya at humarap sa akin ng seryoso. Are you fucking kidding me? It's like eternity, almost like spending a day without a good fuck. Again, not strange. Aren't you tired of fucking a new woman, son? Umiling siya. Nope, and I never will. You think I'm like you who sticks with Jade? Oh, before I forget, the new girl too, anong pangalan niya? Andrea, Amanda. Agad na nagdilim ang mga mata ko. All this while, I'd been trying to act cool, hoping na mapapawi nito ang sakit na nararamdaman ko kamakailan. I've been trying to act like everything is okay but in reality, I was dying inside. At ngayon ay kinailangan lamang itong ilabas ni Alessandro. Tahimik akong tumayo. I'd be in my room. Naglakad ako papunta sa hagdanan pero napatigil ako nang magsalita si Alessandro. You have to fucking stop being a douchebag. Imposibleng nalulungkot ka dahil sa isang babae. Man up bro. If you want her, then get her. Besides hindi ito ang unang beses na nangyayari ito. You'd eventually get sa ibabaw nito. Walang ganang sabi niya. Naikuyong ko ang aking palad habang ang daming galit ang dumaloy sa aking mga ugat. Pinilit kong bumalik at suntukin siya. Hindi ko pinansin ang galit ko at umakyat na lang ng hagdan. Pagpasok ko pa lang sa kwarto ko, napahiga ako sa kama. Isang biglaan ngunit mabigat na bigat ng kalungkutan ang bumalot sa akin. Mas malala ang kalungkutan kaysa noong nawala sa akin si Katrina. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang mga salita ni Grace. Ang hindi patas na paghihiganti ni Leo ay patuloy akong sinuntok sa mukha. Ang magandang mukha ni Katrina ay patuloy na kumikislap sa aking alaala. At ang pinakamasama, ramdam ko pa ang malamig at hubad na katawan ni Irish sa aking mga braso habang isinusugod ko siya sa ospital. Sobra lang ang sakit, halos hindi na makayanan. Bago ko pa napigilan ang sarili ko, sinimulan ko nang itapon ang lahat ng nabasag na bagay sa kwarto ko. Ang lahat ng mga chineware at mga piraso ng sining na nagkakahalaga sa akin ng isang kapalaran. Pero wala akong pakialam. Ang aking isip ay hindi makapagproseso ng anuman sa sandaling ito at ang aking puso ay hindi kayang tanggapin ang lahat ang trahedya. Nagdusa ako para sa isang krimen na hindi ko ginawa. Leo, I swear pagsisisihan niya na nakilala niya ako. I'm gonna skin him alive. Sa kaisipang iyon sa aking isipan, pumasok ako sa banyo, nag-iingat na hindi matapakan ang mga basag na piraso ng salamin, nag-refresh at pumunta sa kwarto ni Alessandro. Kakalabas lang din niya ng shower. Pupunta na ako sa warehouse. Sapat na ang pahinga ni Leo. Ngumisi siya. Finally, time to put up my murder scenarios into action. I'll be down in a bit. Tumango ako at akmang aalis na. And Alexander, about what I said earlier, I mean it. If you really want the girl, then go get her. And it's not up for a debate, I'd help you get her back.
Mahinahon niyang sabi. Napatingin ako sa kanya saglit. I'd appreciate that. But that's if she survive. Nag-smirk na naman siya. Oh, trust me, she will. Sa kabilang banda, sa hospital. Umupo ang kawawang si Grace sa isang upuan malapit sa kama ng kanyang anak na babae. Hawak-hawak niya ang malamig na mga kamay ni Irish habang humihikbi. Nakomatose pa rin ang anak niya at hindi na lang niya alam kung ano ang iisipin. Si Irish ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa bawat araw. Pagkamatay ng kanyang mahal na asawa, si Ismael, nangako siyang mananatili sa kanyang anak hanggang sa huli. Alam ng langit na hindi niya ito kakayanin kapag may nangyari sa kanyang baby girl. Isang araw pa lang pero hanggang ngayon ay suportado na ng kanyang pamilya. Nagpalitan silang lahat sa pagdating para magpakita ng pagmamahal. Bumukas ang pinto at pumasok si Kendall. Tita Grace, sabi ng binata habang lumalapit sa kanya at niyakap siya. Napaiyak siya. Tita, everything will be okay. Irish is a strong girl. She'll get through it. Alam kong gagawin niya. Pero hindi na napigilan ni Grace na umiyak. Kenny, my little girl is dying. Look at her. She's suffering. Kung pwede lang, mas gugustuhin kung ako ang na-freeze, hindi siya. Pinunasan ni Kenny ang mga luhang naglandas sa kanyang pisngi. I would, if I could too. Irish is so kind for someone to treat her this way. I'm so sorry, Tita Grace. I really tried to stop her. Humiwalay si Grace at pinunasan ang kanyang mga luha. Anong pinagsasabi mo, Kendall? Napayuko si Kendall sa hiya. Tita Grace, I'm so sorry. Alam ko ang lahat ng ito. Alam kong makikita niya si Mr. Romano. Tinulungan ko pa siyang mag-bake ng cake. Kasalanan ko ang lahat at sorry, dapat sinabi ko sa iyo. Ngunit hindi ko alam na magkakaroon siya ng problema. Ipinatong ni Grace ang kanyang mga palad sa kanyang dibdib para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Kendall? Bakit? May kailangan pa ba akong malaman? Sa sobrang ayaw ni Kendall na siya ang magsasabi sa kanyang tiyahin kung paano nagsimula ang lahat ng ito, ginawa pa rin niya. Umiling siya. Hindi makapaniwala si Grace. How could you guys not let me in on all this? Tell me everything I need to know. Everything. Pinunasan ni Kendall ang kanyang luha at umupo sa kabilang upuan sa kwarto. I think you need to sit down too, Tita. It's a long and complicated story. Sa kabilang banda, si Alexander. Agad akong huminto sa harap ng warehouse, lumabas si Alessandro. Para sa mga hindi pa nakakakilala kay Alessandro, isa lang siyang filthy rich fuckboy. Ngunit para sa mga tao sa mundo ng mafia, siya mismo ang demonyo. Si Alessandro ay masama, walang gugustuhing tapakan ang kanyang mga paa. 3 beses siyang mas wild kaysa sa akin. Natuwa ako na nandito siya dahil masyado akong drained para gawin ang kahit ano kay Leo. At ngayong nandito na ang kapatid ko, ang kailangan ko lang gawin ay umupo at panuunin siyang ginugulo ang puwete ni Leo. Huminto ang isa pang sasakyan sa harap ng warehouse. Si Roberto iyon. Bumaba ako sa sarili kong sasakyan. Sa tamang oras, buddy, sabi ni Alessandro sa kanya at pumasok na kaming lahat sa bahay. Tumango ang mga tauhan ko habang nilalagpasan namin sila. Pagpasok namin sa kwarto, nakita ko si Leo na halatang lumunok nang mapansin ang presensya ni Alessandro. Buti na lang gising na siya. Gaya ng inaasahan, dinalhan ako ng isa sa mga tauhan ko ng upuan at isang water pipe na tabako. Umupo ako, inilagay ko ito sa aking bibig at hinila ito, ninanamnam ang sarap sa pakiramdam. Let the show begin. Lumapit si Alessandro kay Leo. Leo, my man, what's up? Tanong niya na tuwang-tuwa na pinagsalikop ang mga palad. Sinubukan ni Leo na panatilihing tuwid ang mukha ngunit patuloy na nabigo ng malungkot. Napakaduwag. Humakbang si Roberto para manood din ng palabas. Ayaw mo akong kausapin? Ha? Bakit? Hindi pa rin nakatanggap ng sagot si Alessandro. You know, my worst thing is to get ignored. I hate it. Napasimangot si Alessandro nang ilabas niya ang kanyang mga punching ring at ipinadaos daw sa kanyang mga daliri. But I'll forgive you this time. Oo nga pala, son, nabalitaan ko ang tungkol sa ginawa mo. Ang lakas ng loob mo. What's worse is that I actually like Katrina for my brother, but you fucked up. Sabi niya habang diretsyong lumipad ang kamao niya sa mukha ni Leo na naging dahilan ng pagluwa niya ng dugo. And the new girl, you actually freeze a girl. My brother's girl, the hell. He ended, landing another unearthly na suntok kay Leo. At muli, umubo si Leo at tumalsik ng dugo. Paikot-ikot si Alessandro sa kwarto at huminto sa harapan ko. May dagger, body. Tumango ako at naglabas ng isa. Ngumisi siya. It's about time I actually skin his ass alive. He's had his beauty rest on this earth for a long time. And when I'm done, we're going for the other asshole, what this name again? Andre Dubois. Binalik niya ang tingin kay Leo na patuloy na nanginginig. Please Alessandro, don't do it.
Nagkunwaring malungkot si Alessandro. You called me by my name. Not boss, not master, not lord. Alessandro, I actually planned to let you go, pero ginalit mo lang ako, Leo. Say hi to the devil for me. Oh wait, I am the devil. So just fuck off and got to hell already. Sigaw ng sigaw si Leo at ako naman ay naaliw na nakamasid habang si Alessandro ay naglalaan ng oras sa pagbabalat ng balat ni Leo. Namiss ko ang malambot niyang asul na orbs. Namiss ko ang blonde niyang buhok. Namiss ko ang malarosas niyang labi. Namiss ko ang kanyang maliit na frame. Namiss ko ang katigasan ng ulo niya. Namiss ko ang walang katapusang mga tanong niya. Namiss ko siya. Grabe talaga, sino ang mag-aakala na ako, ang dakilang Alexander Muccino Romano ay uupo sa kanyang kama sa paghihirap, na nawawala ang isang maliit na 21 taong gulang na babae. Sobra lang ang kirot ng kalungkutan. 2 linggo na ang nakalipas. Kailangan ko siyang makita, hindi ko na yata kakayanin ito. Bumiyahe pa ako sa Italy para subukang kalimutan ang sitwasyon pero sinong niloloko ko? Ang pagiging malayo sa kanya ay parusa lamang. Dumaan ang Pasko at masama ang pakiramdam ko na hindi niya ito maipagdiwang dahil sa akin. Oo, nakumatos pa siya. At ako ang naging dahilan. Kailangan ko siyang makita. Habang nag-iisip ako ng mga paraan para mapuntahan siya nang hindi nabubunggo ang kanyang ina, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Naglakad ako papunta sa kwarto ni Alessandro at kumatok bago pumasok. Bro, kailangan ko ng tulong mo. Tumingala siya mula sa kanyang laptop at alam ko mula sa mga tunog na nakukuha ko na siya ay nanonood ng porn. Hindi ngayon bro, busy ako. Bumuntong hininga ako at isinara ang laptop. Pwede mo namang panuurin yan sa ibang pagkakataon. I need your help now. Napaungol siya. Anong kailangan mo? Alam mo naman ang sitwasyon namin ni Grace. Hindi ako makakapunta kay Irish at pagod na akong marinig ang mga report ng mga doktor tungkol sa kalagayan niya. Gusto ko talaga siyang makita, hindi marinig ang tungkol sa kanya. Tinaas niya ang kanyang kilay. So, gusto mong pumunta doon undercover? Umiling ako. Hell no, I'm too big to be sneaking around. I want you to go there and set up cameras. I need you to do that today. Tumingin siya sa akin nang hindi makapaniwala. So, pinahinto mo talaga ang palabas ko para sabihin sa akin na mag-set up ng mga camera? Mukha ba akong fucking worker? Kumuha ka ng pangkas dude para i-set up ito para sa iyo. Pinasadahan ko ng daliri ko ang buhok ko. Sa ngayon, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan kung gumawa ng magandang trabaho. Tulungan mo ako bro, nangako ka. Bumuntong hininga siya. Fine, pussy, but I'm taking that brand new Ferrari as payment. Nanlaki ang mata ko. The hell you won't, may sarili ka ng sasakyan. Nagkibit balikat siya. Kung gayon mas mabuting bumalik ako sa aking video. Sabi niya sabay bukas ulit ng laptop niya. Fine, you can have it. Now get your ass up and go to the hospital. Remember, no one have to recognize you there. And don't do anything stupid Alessandro. Just discreetly set up the cameras and come back. Sumuntok siya sa hangin. Hell yeah, isang bagong sex box ang idinagdag sa aking listahan. Ano, gusto mong gawing sex box ang mamahaling sasakyan ko? Hindi ako makapaniwala sa kanya. Nagtaas siya ng kilay. It's gonna be my car anyways, may problema ka ba dyan? Makaraan ang ilang oras, pumasok si Alessandro sa ospital, na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mga labi, dumiretso sa opisina ng mga doktor. Ang bagong kotse na iyon ay ang bomba at sigurado siyang gagawa ng isang mahusay na trabaho upang makuha ito. May naisip na siyang plano. Hindi maiwasan ng mga babae na titigan ang matangkad at dead gorgeous na binata. Oh, siya ay sumigaw ng sex god, at sa katunayan, isa siya. Napaka-yummy at maskulado niyang tingnan. Ang hunk flashed ang kanyang kaakit-akit ng ngiti sa mga kababaihan at naniniwala sa akin, nakakuha ng ilang mga numero sa isang span ng wala pang 10 minuto. Nang makarating siya sa opisina ng mga doktor, pumasok siya nang hindi kumakatok. Galit na galit ang matanda. Bakit ka papasok sa opisina ko ng ganyan, binata? Tanong ng doktor sa makapal niyang British accent. Napangiti si Alessandro. Calm down, Papa, how are you? Nagulat ang doktor sa katapangan ng binata ngunit sumagot pa rin. I'm fine mister, how can I help you? Ngumiti ulit si Alessandro. Ngayon nagsasalita ka na, magiging civil tayo okay? Hindi sumagot ang doktor. Sabi ko, okay. Tahimik na tumango ang doktor na nakakaramdam ng panganib. Tiningnan niya ang emergency button at halos pinindot niya ito para humingi ng tulong ngunit mabilis si Alessandro at naglabas ng baril. Di ba sabi ko sa'yo magiging civil tayo? Parang hindi pwede, kailangan kitang paamuhin. Umiling ang doktor, nagmamakaawa. Sorry sir, please don't pull the trigger. Call me Lord, sabi ni Alessandro sa kanya. Napalunok ang doktor. I'm sorry Lord. Ngumisi ang binata at nilagyan ng silencer ang kanyang baril.
Nilabas niya ang phone niya at tinawagan ang isa niyang tauhan na pumunta kanina sa ospital. Pwede ka nang pumunta. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang isang buff man. Sinabi ni Alessandro sa doktor na tanggalin ang kanyang coat, ang kanyang badge at stethoscope at ibigay ito sa kanya. Ginawa ng kawawang matandang lalaki na takot na takot. Pagkatapos ay hinubad ni Alessandro ang kanyang malaking itim na coat at pinalitan ito ng doctor's coat, naglagay ng peking badge at isinabit ang stethoscope sa kanyang leeg. Lalaking mukhang yummy siya, sexy young Italian doctor. Nilingon niya ang doktor, L. Ano ang hitsura ko? Napalunok ang doktor na may pawis na umaagos sa kanyang noo. Like a doctor. Perfect, Oldman. You should come work for me after this. You know just the right things to say. Now hand me the files to Irish Kate's room and tell me everything I need to know. Sabi ni Alessandro sa mapanganib na mababang tono. Tatanggi na sana ang doktor ngunit bumunot ng sariling baril ang gwardya ni Alessandro. Walang choice ang matanda kundi ang magsalita. Nang matapos ay lumingon si Alessandro sa guard. Fai on lavoro pulito, uccidilo e non lasciare trace. Do a clean job. Kill him and leave no traces. And with that lumakad na siya palayo. Umuwi si Grace kanina para magpalit ng damit at kumain. Si Diana at ang kanyang kaibigan ay nasa ospital. Nanlumo pa rin ang matandang babae sa kalagayan ng kanyang anak na babae. Si Irish ay nakumitos pa rin at umaasa pa rin ang mga doktor sa isang himala. 2 linggo na ang nakakalipas at nadudurog ang puso niya. Sana lang ay magising ang kanyang anak bago ang bagong taon na sa susunod na linggo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 21 taon, ginugol niya ang Pasko nang hindi naririnig ang boses ng kanyang anak na babae. Umaasa siyang hindi magiging pareho ang bagong taon. Samantala, si Diana at ang isang bagong kaibigan niya, si Taylor ay nagkwento sa mga hushed voices tungkol sa bagong lalaki sa kanilang klase. Bumukas ang pinto and my oh my, did the doctor that just walk in look hot? Ang mga babae ay halos naglalaway. Isang kaakit-akit na ngiti ang ipinakita ni Alessandro sa mga babae. Good morning ladies. I'm Dr. Michael Gonzalez, Miss Irish Kate's new doctor. Actually, pinadala ako ni Dr. Ramon para i-check ang vitals niya. Seryoso na sabi niya para hindi maalis ang pagkakatakip niya. Napangiti ng panaginip si Diana. Oh, siya ay nagkaroon ng mainit para sa doktor. Good morning doctor. I'm Diana and this is Taylor, my friend. Napangisi si Alessandro sa loob. Maganda siyang nakahiga sa kama nito habang nakatali ang mga kamay sa poste ng kama. Ipinilig niya ang ulo sa maruruming iniisip. May negosyo siyang dapat gawin, huwag magnanasa sa isang maliit na babae. Nice meeting you. By the way, do you mind stepping out for a bit? Tanong niya sa malalim na boses. Nagtagumpay siya sa pagpapahipnotismo ng mga babae gamit ang kanyang mga mata at sexing Italian na boses habang tumatango sila at lumabas. Hindi na nag-isip pa si Diana. Karaniwang sinusuri ng mga doktor ang vital signs ni Irish kapag naruroon sila, ngunit ang kanyang isip ay hindi gumagana ng maayos sa sandaling ito. Kaagad siyang lumabas kasama ang kanyang kaibigan, ang bagong lalaki sa kanilang klase ay nakalimutan at ang kapalit nito ay ang bagong doktor. Oh, nagsimula na silang magpantasya. Bumalik sa silid, naglakad si Alessandro papunta sa kama ni Irish. Naglaan siya ng oras para tingnan ang dalaga. Sa katunayan, siya ay tumingin napakaliit. Para siyang 18 taong gulang pa lang, at malaanghel ang kanyang malambot na katangian. Nakita niya ngayon ang nakita ng kanyang nakababatang kapatid. Parang anghel ang babaeng nakahiga sa kama. Isang anghel ang hinahabol ni Alexander. Nangako siya sa sarili niya noon na tutulungan niya ang kanyang kapatid na makuha ang babaeng ito. Kailangan ng kanyang kapatid ang anghel na ito para iligtas siya. Matapos pag-aralan ang kanyang mukha ng halos 1 o 2 minuto, naglakad siya patungo sa isang madiskarteng anggulo kung saan makikita niya ng malinaw si Irish, pagkatapos ay madali niyang iset up ang maliit, halos hindi nakikitang camera. Pagkatapos ay naglakad siya sa ibang anggulo kung saan makikita niya ang pinto at kung sino man ang nakapasok, at nag-set up ng isa pang camera. Nang matapos siya, lumabas siya ng pinto at sa mukha ng mga kaibigan ni Irish. Unang nagsalita si Taylor sa pagkakataong ito. Hi doctor, pwede ba akong magpa-consult? Bigla akong nakaramdam ng sakit. Napailing si Diana sa palusot ni Taylor para makipaglandian sa doktor. Napangiti si Alessandro. Siyempre kaya niya, gustong-gusto niyang pag nasaan siya sa isang hospital bed. Well, you can do that later. As for Irish, she's fine. Her vitals are functioning well. Nakahinga ng maluwag si Diana. I'm glad. Sana magising siya agad. By the way, can I get your number? Doctor, might as well call you when I need a check-up too. Napangiti si Alessandro. Sure thing sweetheart. I'm up for checking you both whenever you are ready. Ang lalaki ay hindi makatanggi kahit na ang kanyang kapatid na lalaki ay na-stress sa kanya na pinapanatili itong mahigpit na negosyo.
Nang matapos na siya sa mga babae, naglakad siya papunta sa isang bakanting silid at inalis ang mga medikal na gamit, iniabot ito sa kanyang bantay. Sana gumawa ka ng malinis na trabaho. Mayabang na tumango ang lalaki. Yes boss, the new doctor would file in tomorrow. Walang bakas ng bangkay ni Ramon. Sa kabilang banda, si Alexander. Humanga ako sa gawa ni Alessandro. Nakita ko na ngayon si Irish. Mula sa anggulong ito, nakita ko siyang mahimbing na natutulog. Sana magising ka na, princess. Tumikhim si Alessandro. She's a nice girl. Sana magising siya agad. Sana nga, bro. Natuntun ko si Andre. We for some unfinished business with the asshole. Sabi ko sa kanya, pinagkamao ang mga palad ko. Kumunot ang noo niya. I got an idea on how to wipe him off. By the way, can I get my new car keys? I got a patient that needs consultation later. Sabi niya at napaungol ako. Nagtaas ako ng kilay. Sabihin mo sa akin wala kang ginawang kalokohan sa ospital. Ngumisi siya. Can't help it. All the ladies want a piece of me. Dr. Michael Gonzalez. I'm sorry, but we lost her. Sabi ng doktor at tumigil ang pagtibok ng puso ko. Nagbibiro siya. Dapat nagbibiro siya. I clear my throat. I'm sorry, anong sabi mo? Napatingin ang doktor sa isang umiiyak na si Grace. I'm really sorry ma'am, sir. We really tried everything we can but her body was too weak. We did our best but her body and heart was too weak from the shock. Ang parehong pakiramdam mula sa nakalipas na mga taon ay dumaloy sa aking mga ugat. Sorry, no, it can't happen again. Hindi kapag nasanay na ako sa kanya. Gusto nilang kunin siya. Kinuha nila ang aking Katrina. Ngayon gusto din nila si Irish. Never. Nang walang pag-iisip, hinawakan ko ang kwelyo niya at sinimulan siyang sakalin. Tell me you're joking, you bastard. You're lying. You're freaking lying to me. Say it. Irish alive. My girl is alive. Marahas na umuubo ang doktor pero wala akong pakialam. You bastard, you're lying to me. Go in there at sabihin mo kay Irish na hinihintay ko siya. She has to stop playing pranks on me. Nadudurog ang puso ko sa bawat segundong lumilipas. Patuloy ang pagubo ng doktor. I'm really sorry Mr. Romano. Pero patay na talaga si Irish. Wala na akong magagawa. Itinulak ko siya sa pader at nagsimulang sumuntok. Sa kabilang banda, si Alessandro. Nagising ako mula sa pagkakahimbing nang marinig ko ang boses ni Alexander. Sino ang sinisigawan niya sa oras na ito? Sinubukan kong matulog ulit pero mas malakas siyang sumigaw at bumangon ako sa kama. Fuck it man, kailangan ko ng pahinga. Ang babaeng nagmula kagabi ay nag-drain sa akin. Napatingin ako sa orasan. 4:27 AM. Umuungol ako habang naglalakad papunta sa kwarto niya. Binuksan ko ang pinto at nakita ko siyang gusot sa kanyang kumot, humihingal at sumuntok sa hangin. Say it, you fucker. Sabihin mo sa akin na hindi siya patay. Sigaw niya tapos napagtanto kong binabangungot siya. Lumapit ako sa kama niya at tinapik ang balikat niya. Alex, bro, gumising ka na dude. Hindi siya sumasagot kaya niyugyug ko siya ng marahan. Wake up bro, what the fuck? Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya at hinawakan ang kwelyo ko, tinulak ako sa likod. Tinulak ko din siya pabalik. It's just me, bro. Stop acting weird. Nang mapagtanto niyang ako yun, huminahon siya at sinuklay ng mga daliri ang buhok niya. Can guess it was about Irish. What's up bro, you're turned into jelly because of this girl. Halos hindi ka na nagkaroon ng bangungot simula nang mamatay si Katrina. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ko sa kanya habang naglalakad ako papunta sa ref sa kwarto niya at naglabas ng isang bote ng tubig, inihagi sa kanya. Naglakad siya papunta sa kanyang laptop at binuksan ito, tinitingnan ang natutulog na katawan ni Irish. Nakahinga siya ng maluwag at uminom ng tubig. See, she's fine. And look, that pretty friend of hers is there with her. Tulog na silang dalawa. Chill out bro, sabi ko sa kanya habang nakaupo ako sa couch niya. Nagsisimula na akong mag-alala sa kanya. Wanna talk about the dream? Nagkibit-balikat lang siya. Pinagmamasdan ko ang pagpunta niya sa kanyang banyo at paglabas makalipas ang ilang minuto, tumutulo ang tubig mula sa kanyang mukha. Magbihis ka na bro, we're fucking up Andre's life now. Nag-smirk ako. Ngayon nagsasalita ka na, maliban sa sobrang pagod ko. Huminto siya at tumingin sa akin. Do I fucking look like I care? It's now or never. I won't be at peace if that motherfucker is still roaming out there. Tawagan si Mario at ang mga lalaki, sabihin sa kanila na dalhin si Andre sa Armory by 5. Tatawagan ko si Roberto para magkita tayo doon. Sa bahay ni Andre, napaungol si Andre nang marinig niya ang kanyang doorbell. Sino kaya ito sa oras na ito? Napatingin siya sa babaeng may pulang buhok sa club kagabi. Hindi siya ganoon kagaling gaya ng inaasahan niya.
Sayang ang pera, oras at lakas, naisip niya nang muling tumunog ang doorbell. Sino kaya ang nandoon? Leo. Matagal na niyang sinubukang makipag-ugnayan kay Leo ngunit hindi ito posible. Bumalik siya sa France, pagkatapos ay bumalik 2 araw na ang nakakaraan upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap kay Leo. Kinailangan nilang tapusin ang trabaho. Para kay Leah ang lahat ng ito. Napakabuti ng kanyang kapatid na babae para patayin. Nang makarating na siya sa pinto ay muling tumunog ang doorbell. "Z-fuck, I'm coming." Galit na sabi niya at binuksan ang pinto, nakalimutang tumingin sa peephole. Wrong move. Pagkabukas ng pinto ay sinalubong siya ng baril. Sinubukan niyang isara ang pinto ngunit naipasok ng buffman sa kanyang harapan ang kanyang paa sa loob. Kumunot ang noo ni Mario. "Dubua, I presume." Sinaman siya ng tingin ni Andre. "Anong gusto mo?" Lalong lumakas ang pagkunot ng noo ni Mario. "Itikom mo ang iyong maliit na bibig at sumunod sa akin." Sumirit si Andre. "Fuck off." Oo, isa pang maling galaw. Bago pa niya maproseso ang nangyayari, binaril ni Mario ang kanyang paa. Napasigaw si Andre sa sakit habang sumenya si Mario sa 2 pang lalaki na buhatin siya palabas. Sinubukan niyang labanan ang mga ito ngunit wala itong silbi. Sa oras na huminto sina Alexander at Alessandro sa harap ng armory, si Andre ay nakatali na sa isang upuan. Pumasok ang magkapatid sa kanilang karaniwang karismatikong paraan. Si Alessandro ang unang nagsalita. "Dubua, it's a pleasure meeting you. I hope you feel same though." Hindi alam ni Andre kung sino ang lalaking ito ngunit ipinagpalagay niya na kapatid ito ni Alexander, nakikita ang pagkakahawig. Naikuyong ni Alessandro ang kanyang kamao. "I hate being ignored, Dubua. I really hate it. That's the problem with you and your dead brother-in-law." Sinabi niya na dahan-dahang pinulupot ang kanyang mga daliri sa leeg ni Andre, wala pa ring pressure. Nanlaki ang mga mata ni Andre nang marinig niyang patay na si Leo. Nilingon ni Alessandro ang kapatid. "Wanna get the honors?" Si Alexander na masama pa rin ang loob sa panaginip kanina ay pasimpleng naglakad papunta sa kapatid, seryosong nakakunot ang noo. "With pleasure." Tumango si Alessandro at tumabi. Kailangan niyang ilabas ng kapatid ang galit niya. Given, gusto niyang pahirapan ang stupid asshole na nakatali sa upuan, pero kailangan ito ng kapatid niya. Tahimik niyang pinagmamasdan si Alexander na naglabas ng 3 pocket knives. Si Alexander pa rin ang dagger god. Ngumisi siya na parang proud na siya ang nagturo sa kanya kung paano gumamit ng kutsilyo. Dahan-dahang tinunto ni Alexander ang kutsilyo sa lalamunan ni Andre habang patuloy na namimilipit si Andre. "Alam mo, I hate baseless judgment, and you little motherfucker." Matagal nang ginagawa iyon. Galit na sabi ni Alexander habang diniin ang lalamunan ni Andre at may lumabas na dugo. Binawi niya ang kutsilyo. "Pinatay mo si Leah, pinatay mo ang kapatid ko." Galit din na sabi ni Andre. Ito ang nagpalabas ng ugat sa templo ni Alexander. Galit niyang kinuha ang kutsilyo at sinaksak ang kamay ni Andre, idinikit ito sa upuan. Napasigaw si Andre na lalong nagpagalit kay Alexander. "Shut up! Hey Mario, shut him the fuck up!" Tinakpan ni Mario ng makapal na tela ang bibig ni Andre. Pinasadahan ni Alexander ang kanyang buhok sa kanyang mga daliri sa pagkadismaya. Masyado lang siyang na-drain. Pinapatay siya nito. Ang pasakit kay Andre ay hindi nakakatulong gaya ng iniisip niya. Ang tanging bagay na makakatulong ngayon ay makita at mahawakan ang kanyang prinsesa. Iyon ang tanging bagay. Inihagis niya ang mga kutsilyo at tumalikod para umalis. Tumayo si Alessandro at sumunod sa kanya. "Hey man, what's up? You don't want to end his life?" Sumandaw si Alexander sa hood ng kanyang sasakyan. "Trust me, I do. I really do. Pero hindi ko kaya. I don't have the energy, Sandro. Do it. Kill the fucker. Right now, I need to see my girl. I need to be sure she's fine." Sabi niya sa kapatid habang papasok sa sasakyan niya. Sumandal siya sa manibela. That's the right thing to do. Ilang sandali pa ay tinitigan siya ni Alessandro. "Damn right it is. You go see your girl and I'll handle the punk ass." Sa kabilang banda, sa hospital, sikat na ang araw at kailangan na ni Diana na maghanda para sa kanyang mga klase. Gabi na niya para manatili kay Irish at ngayong umaga, si Grace na ang papalit. Nagmamadali siyang naligo sa banyo na nasa kwarto ni Irish. Nang matapos na siyang maghanda, tumayo siya sa tabi ng kama ng kanyang matalik na kaibigan at hinawakan ang malamig niyang mga daliri. "You need to get up, Irish. I hate going to school without you. Our dorm room feels so empty." Papasok na ang bagong math teacher ngayon. "Sinong kachichismisan ko kung wala ka sa klase? Wake up, best friend." Tahimik na kinausap ni Diana ang natutulog na katawan ni Irish. Sinabihan sila ng mga doktor na laging kausapin si Irish, na makakatulong ito para mapabilis ang kanyang recovery. Isang luha ang lumabas sa kanyang mga mata. "I really miss you, Irish. We all do. Please, I beg of you, get
Hindi na niya naituloy ang pagsasalita nang biglang bumukas ang pinto. Napaawang ang bibig niya nang makita kung sino ang pumasok. Mr. Romano, anong ginagawa mo dito? Akala ko Tita Grace. Please Diana, I mean no harm. Kailangan ko lang makita si Irish. Kalmadong sabi ni Alexander habang papasok sa kwarto at isinara ang pinto. Nagulat si Diana. Ito ba ang lalaking palagi niyang nababasa sa mga magazine? Siya rin ba ang taong muntik nang pumatay sa matalik niyang kaibigan ilang buwan na ang nakakaraan sa highway? Nakatayo sa kwarto ng halos alas 6 na ng umaga. At nagsusumamo sa kanya, hindi lang siya makapaniwala. Pero Mr. Romano, ayaw ni Tita Grace na lumapit ka sa anak niya. Muling sinuklay ni Alexander ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok. Please Diana, 10 minutes lang. 10. If you like I can pay you $1,000 every minute I spend with her. Nanlaki ang mata ni Diana, ano? Sino ang gumagawa nito sa mundong ito? Kahit na matukso ang alok, hindi niya ito matatanggap. Ang lalaking nasa harapan niya ay parang mamamatay na. May mga dark circles sa mata niya na parang kulang sa tulog. Mukha siyang masyadong desperado. At lahat ng iyon ay dahil kay Irish. Fine, just 10 minutes. Maghihintay na lang ako sa labas. Not that I trust you, but because I'm sure hindi mo sasaktan ang best friend ko. Bilisan mo, Tita Grace would soon be here. Halos yakapin siya ni Alexander, pero hindi niya ginawa. This means a lot to me Diana. Ngumiti si Diana at naglakad palabas, naiwan si Alexander na mag-isa kasama si Irish. Lumapit ang kawawang lalaki sa higaan ni Irish at ang una niyang ginawa ay yumuko at naglagay ng mapagmahal na halik sa kanyang noo. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Namiss niya ito ng sobra, nadurog ang puso niya. Princess, hindi ka bababangon. Halos 3 linggo na ang nakalipas, baby, bumangon ka na. I miss you so much. Sabi niya sa kanya habang hawak niya ang maliliit niyang kamay. I swear I'll do anything for you if you wake up. You mean more to me than you would ever realize. If you didn't wake up, I really don't know. I might lose my mind. You have to wake up Irish. Wala na ang mga masasamang tao, you can wake up now. Please, please, you're all I want for the new year so please wake up. Anya, umupo sa upuan sa tabi ng kama at ipinatong ang ulo sa balikat niya, hawak pa rin ito ang kamay niya. Isang luha ang lumabas. Hindi niya nailigtas si Katrina at ang kanyang hindi pa isinisilang na baby. At ngayon si Irish. Alam ng langit na hindi siya makakaligtas dito. Dahan-dahan siyang tumingin sa bubong na parang ito ang langit at ipinikit ang kanyang mga mata. Alam kong hindi kita kinakausap. Iyon ay dahil kinuha mo ang aking babae at sanggol sa akin. Ang lupit mo noon. Wala kang awa sa akin. Pero sinasabi ng mga tao na magaling ka. Kung talagang magaling ka gaya ng sinasabi nila, then you'll give me another chance. Hindi mo siya ilalayo sa akin gaya ng ginawa mo noong nakaraan. Dahil kung gagawin mo, tatapusin ko itong miserableng buhay ko. Kaya pakiusap, please gisingin mo siya. Nagdasal siya, nanalangin siya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa napakaraming taon ay nanalangin siya para sa babae na walang malay at umaasa na kahabagan siya ng langit. At parang sa mga pelikula, gumalaw ang mga daliri ni Irish at lahat ng machine na konektado sa kanya ay nag-beep. Hindi makapaniwala si Alexander. Akala niya ay naghahalusinate siya hanggang sa maramdaman niyang gumalaw muli ang mga daliri nito. Sinagot ng langit ang kanyang mga panalangin. Ito ay tunay na isang himala. Tatawagan na sana niya si Diana at sasabihin ang magandang balita nang bumukas ang pinto at pumasok si Grace. Nanlaki ang mga mata niya. You again. You again. Galit na tanong ni Grace habang naglalakad papasok. Nang makita niya si Diana na naglalakad sa corridors na mukhang nag-aalala, alam niyang may nangyari. At nang subukang pigilan siya ni Diana na pumasok, nakumbinsi siyang may problema talaga. Hindi niya pinansin ang mga beeping machine habang pinandilatan niya ang matangkad na hunk sa harap niya. Pumasok si Diana. Tita Grace, I'm so sorry. Humihikbi niyang sabi. Itinaas ni Grace ang kanyang mga kamay para patahimikin siya. How could you, Diana? This man is the cause of my daughter's predicament, yet you let him approach to her. The hell Diana, don't you care for your friend? Don't you? Malapit nang hilahin ni Grace ang kanyang buhok nang lumingon siya at nakita niyang gumagalaw ang mga daliri ni Irish. See? Tingnan mo kung ano ang ginawa niya sa kaibigan mo. Tumawag ka ng doktor. Now, sabi ni Grace, pero palusot lang yun para itaboy ang dalaga bago niya isuka ang mga salitang sabik na sabihin kay Alexander. May mga emergency button sa kwarto pero kailangan niyang makausap ang lalaking ito mag-isa. Nang makalabas si Diana, sumandal siya sa pinto at inilagay ang kamay sa dibdib niya. Hindi naman para mag-eavesdrop, gusto lang niyang pakalmahin ang sarili pero itinapat niya ang mga palad niya sa bibig nang marinig ang boses ni Grace.
Samantala, pabalik sa silid, tiningnan ni Grace si Alexander mula ulo hanggang paa at likod, sa masamang paraan at bago pa niya mapigilan ang sarili, isang malakas na sampal ang ibinigay niya rito. Hindi naman nabigla si Alexander, actually, nakita niyang paparating yun. Alam niyang karapat dapat siya at marami pang iba. You bastard, moron, asshole, ang lakas ng loob mong ipakita ang karumaldumal mong mukha dito pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa anak ko. Alexander was actually holding himself. Hindi niya ginustong mangyari ito kay Irish. Siya lang ang nakakapaglabas ng makataong bahagi niya. Siya lang ang makapagbibigay sa kanya ng kapayapaang hinahangad ng kanyang puso. Ma'am Grace, kailangan mong malaman na hindi ko ginustong mangyari ito. It doesn't matter, Mr. Mafia Man. It doesn't freaking matter. Sa ngayon, sasabihin ko sa iyo ito minsan lang. Aalis ka na. Umalis ka na. Tatawagan ko ang mga abogado ko at magkakaroon ng restraining order. Ipapadala sa iyong bahay bukas ng umaga. Hindi ko nais na makita ka malapit sa aking anak sa lalaking nanakit sa kanyang nag-iisang anak. Maaring mas mayaman ka kaysa sa akin, ngunit hindi ako makakapigil sa pag-aaway sa iyo kung ipapakita mo ang iyong mukha sa aking anak. Sabi ni Grace habang nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang makitang naghihirap ang kanyang anak ay mas malala pa kaysa noong namatay ang kanyang mahal na asawa. Mr. Romano, sabi ko ngayon. Nadudurog ang puso ni Alexander. Ito ang parehong bagay na nangyari noong namatay si Katrina. Ang kanyang mga magulang ay hindi kailanman naaprubahan sa kanya sa unang lugar at kapag ang kanilang anak na babae ay namatay, sila ay kinasusuklamin siya. Tinawag siyang monster. Tinawag siyang devil. Tinawag siyang halimaw. Bakit kailangan pang mangyari sa kanya ito? Bakit kailangan niyang mag-suffer ng sobrang sakit? Una ay ang kanyang ina. Napanood niya ang kanyang ama na pinatay siya noong bata pa siya. Pagkatapos ay dumating si Katrina at ipinakita sa kanya ang labis na pag-ibig na hindi niya hinihiling. Binigyan pa niya ito ng sanggol. At muli, pinatay siya ni Leo. Ni hindi niya nagawang buhatin ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. At ngayon, nang maramdaman niyang mahal siya ng anghel na nakaharap sa kanya, isa na namang trahedya ang kinailangan niyang mangyari. At sa harapan niya mismo, sinasabi sa kanya ng kanyang ina na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ng kanyang anak. Ano nga ba ang ginawa niya para maranasan ang napakaraming trahedya sa kanyang buhay? Muli niyang tinignan ang katawan ni Irish, tumutunog pa rin ang mga makina at gumagalaw pa rin ang mga daliri nito. Hindi niya pinansin ang titig ng kanyang ina at naglakad patungo sa kanyang kama. Tiningnan niya ang magandang mukha nito at bumulong. I'll come back for you, princess. No one would stop me. I promise you that. Tapos niyuko niya ang ulo niya at naglakad palayo. Pagkalabas niya ng kwarto ay nagmamadaling pumasok ang doktor at mga nurse. Huminto siya kay Diana. Take care of my girl, will you? Nakita ni Diana ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Narinig niya ang lahat ng sinabi sa kanya ni Tita Grace bago siya nagmadaling pumunta sa nurse's station. Sumama ang loob niya sa lalaking nakatayo sa harapan niya. Inakala ng lahat na siya ay isang malamig na halimaw na walang puso, kasama na ang kanyang sarili. Pero iba ang iniisip ni Irish. At ngayon, nakatingin sa mga mata nito, nakita rin niyang isa lang itong lalaking nangangailangan ng labis na pagmamahal. Hindi niya napigilan ang sarili habang naglalakad palapit sa kanya at niyakap siya habang may ilang luhang kumawala sa mga mata niya. I will, sir. I promise you that. Ingatan mo rin ang sarili mo, dahil alam kong mahal na mahal ka ng best friend ko at ayaw niyang may mangyari sa iyo. Sinabi niya sa kanya bago humiwalay, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang mga kamay. I'm sorry sa pagyakap sa iyo. Humingi siya ng tawad. Kung tutusin, isa pa siyang mafia boss. Malungkot siyang natawa sa mga kalokohang naiisip. Inilabas ni Alexander ang kanyang nakahanda ng panyo at iniabot sa kanya. It's nothing, Diana. Pupunta lang ako ngayon, sabi niya at tumalikod, naglakad sa aisle. Pinunasan niya ang kanyang luha. Siguro, kailangan lang niyang gawin ang isang bagay para sa kanyang kaibigan at sa lalaking ito. Nagkaroon ng chemistry sa pagitan nila, kahit ang pinakabobo na tao ay nakikita yun. Itinulak niya ang pag-iisip sa likod ng kanyang isip at pumasok sa silid, na nakatayo sa malayo kay Tita Grace. Hindi pa siya handa sa isang pag-alitan ngayon. Tahimik siyang nakatayo habang pinagmamasdan ng mga doktor. Nanalangin siya na magising ang matalik niyang kaibigan. Nagnakaw siya ng silip kay Tita Grace, at nadurog din ang puso niya. Siya ay isang mabait na babae na nagmamahal sa kanyang anak na babae nang walang pasubali. At ngayon, sobrang nasaktan siya. Nawala ang pag-iisip niya nang marinig ang boses ng doktor. It's a New Year's miracle. Miss Miller is awake. Hindi maipaliwanag ang ginhawang bumalot sa kanyang katawan. Agad siyang napatingin sa bubong. Alam kong ikaw yun, Panginoon. And at the back of mind, alam din niyang dahil ito kay Alexander. Nalaman lang niya. Ang doktor ay patuloy na nagsasabi ng ilang mga bagay ngunit siya ay masyadong nasasabik na maunawaan. Nasa tabi na ng higaan ng kanyang anak si Tita Grace, nakayakap sa kanya.
Easy there madam, we'll just run a series of tests to be sure she's fine. Nilingon niya ang isa sa nurse at may sinulat sa clipboard niya. Tapos lumingon sa isa, bigyan mo siya ng tubig ngayon. Patuloy ang pag-agos ng luha sa pisngi ni Grace. Sa wakas, gising na ang kanyang anak. Isang araw bago ang bagong taon. Sinagot ang kanyang panalangin. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Irish ngunit napapikit dahil sa maliwanag na ilaw. Ang doktor ay nagutos na patayin ang mga ilaw sa kwarto at isarado ang mga kurtina. Nagsalita ang doktor sa pagkakataong ito. Irish honey, subukan mong buksan muli ang iyong mga mata. Pinagmasdan niya ang dalaga na sumusubok hanggang sa maimulat nito ang kanyang mga mata. Duguan sila. Inutusan niya ang nurse na painumin siya ng tubig dahil baka masyadong tuyo ang lalamunan nito. Muli siyang hinila ni Grace sa yakap. Baby ko, I missed you so much honey. I'm so glad nagising ka na. My baby girl. Umiiyak siya habang patuloy ang paghalik niya sa buong mukha ni Irish ngunit humiwalay sa kanya ang kanyang anak. Naguguluhan siya. Wala pa ring maproseso ang isip ni Irish. Sino ang mga taong ito? Nasaan siya? Sino yung babaeng tumawag ng baby? Who are you? Bumagsak ang puso ng lahat. Ano ang nangyayari? Si Grace na isang nurse ay nagdadasal ng husto sa sandaling ito na hindi dapat ito ang iniisip niya. I'm your mother, sweetheart. Hindi mo ba naaalala? No, hindi kita kilala. Umalis ka na, sigaw ni Irish. Ngunit muli siyang hinila ng kanyang ina sa isang yakap, determinadong ipadama sa kanyang anak ang pagkakatali. It's me Kate, it's me, mommy. Napailing na lang ang kawawang babae at itinulak ang babae palayo. Sobrang bilis ng kabog ng ulo niya, ang sakit ng katawan niya. Umalis ka na, you should just leave me alone. Go. Iyak nang iyak si Irish this time. Lahat sila ay pinagkakaguluhan siya. Wala nang mas masahol pa kaysa marinig na tinatanggihan ka ng iyong anak. Nakatayo doon si Diana na walang salita. Hindi naman pwedeng magka-amnesia ang kaibigan niya diba? Sumenyas ang doktor na lahat ay lumabas ng kwarto, maliban kay Grace syempre. Sa opisina ko tayo mag-usap, ma'am. No, doctor. You have to do something. Ang anak ko ay hindi maaaring mawalan ng memorya. Umiiyak si Grace habang hawak ang kamay ng doktor. Hindi alam ng doktor kung ano ang sasabihin muli. Epekto ng post-traumatic stress disorder na pinagdaanan niya. Grabe Grace, but on the bright side, it's treatable. Nakuha nito ang atensyon ni Grace. Do anything to treat my little girl. Babayaran kita. My child can't suffer that way. Please. Ipinaliwanag pa ng doktor kung paano maaaring magdulot ng insomnia, nakakatakot na bangungot, pagkalimot, at marami pang iba ang post-traumatic stress disorder. Pagkatapos ay iminungkahi niya na si Irish ay dalhin sa malayo sa New York, sa isang mapayapang lugar na napapaligiran ng mga likas na bagay. Inirerekomenda din niya ang ilang mga antidepressant kasabay ng therapy. Sinasabi sa kanya na hahanapin niya ang pinakamahusay na psychotherapist. Sinabi rin niya sa kanya na gagawa siya ng schedule para sa kanyang anak na makakatulong sa pagpapabilis ng kanyang paggaling. Sinabi pa niya sa kanya na kung papalarin siya, maaaring mag-pop up ang mga alaala ni Irish paminsan-minsan at umaasa siyang maaaring bumalik ang mga alaala nito ng tuluyan. Wishing her the best in the end. Nadurog nito ang puso ni Grace. Ngunit tutulungan niya ang kanyang anak. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Agad na tumawag ang doktor, sinabing kailangan nilang simulan ang paggamot kay Irish sa lalong madaling panahon bago lumala ang kanyang kondisyon. Manalangin lamang si Grace at umaasa na maging mas mabuti ang mga bagay. Siya ay lumilipad kasama ang kanyang anak na babae sa Texas. Hindi siya makakapunta sa Ohio. Kailangan ni Irish ng mga bagong alaala. Marahil ito ay mabuti para sa kanyang anak na babae. Para kalimutan ang tungkol sa Alexander Romano na iyon. Kung tutusin, siya ang dahilan nito. Good morning Dr. Guzman. Binati ni Grace ang doktor sa harap niya, at maingat na tinatanaw ang mga cottage. Ito ang magiging tirahan nila mula ngayon hanggang sa maging maayos si Irish. Ngumiti sa kanya ang doktor. Good morning Mrs. Miller. Welcome and thank you for giving me the opportunity to help your child. Asan siya nga pala? Nasa van siya. Inirecommend ka ni Dr. Shane sa amin. Sana matulungan mo kami. Napakaraming pinagdaanan ng baby girl ko. I'll go get her now. Aalis na sana si Grace nang tawagin ulit siya ng doktor. Is anything wrong? Umiling lang ang doktor at ngumiti. I'm sorry sa nangyari. Isang malungkot na ngiti ang ibinalik ni Grace. Salamat doktor, sabi niya at naglakad papunta sa service van na naghatid sa kanila mula sa airport. Ang ganda ng lugar, mayroon itong mapayapang aura at tanawin. Gayunpaman, umaasa siyang hindi na sila magtatagal dito. Kailangang gumaling ng mabilis ang kanyang sanggol na babae. Nang makarating siya sa van, nakatayo na si Irish sa labas, nakatingin sa langit. Bakit mo ako dinala dito?
Nadurog ang puso ni Grace na makitang ganito ang kanyang little girl. Akala niya ay magtatampo si Irish ngunit nagkamali siya. I love this place. Anong tawag dun? Tanong muli ng dalaga habang naglalakad patungo sa mga cottage. Ngumiti si Grace at sumunod sa kanya, dala ng driver ang mga bagahe. I'm glad na gustuhan mo, honey. Huminto si Irish sa harap ng doktor na agad namang hinila siya ng friendly hug. Hi Irish, it's really nice meeting you. Nagsalubong ang kilay ng dalaga. Who are you? Inaasahan ng doktor ang tanong. I'm your new doctor. My name is Nathaniel Guzman. But you can call me Nathan. Sabi nito sa kanya na may matamis na ngiti. He needed to show her so much love, dahil bahagi yun ng therapy niya. Pumasok na tayo. Nagtimpla ako ng mainit na kape. Sa East Wing ka magstay at ako naman sa South Wing. Sana wag kang mag-alala. Naglakad silang lahat na nagbabahagi ng maliliit na usapan, maliban kay Irish na nanatiling tahimik. Kung inaakala nilang maganda ang panlabas na bahagi ng bahay, wala silang makikita. Mas maganda pa ang loob ng bahay. Ito ay mainit at maaliwalas. Inayos ng maayos at malinis. Maaari silang makakuha ng amoy ng kape at bagong lutong cookies. May maid ba tayo? Tanong ni Grace na ang tinutukoy ay ang malinis na bahay at ang makalangit na amoy. Isang matamis na tawa ang pinakawalan ng doktor. Hindi po, ma'am. Nag-bake po ako. Hindi po namin kailangan ng maraming tao sa paligid. Huwag po kayong mag-alala, ako po ang magluluto. Paliwanag niya. Umiling si Grace. No, hindi mo kailangan. Kaya kong magluto para sa atin. Nagkibit balikat ang doktor. The better for us. I love cooking but I'm not so good. Napahinto siya habang pinagmamasdan si Irish na nakatingin sa likod bahay sa bintana ng kusina. Mukha siyang nalilito at nalilito. Mukha siyang malungkot at malungkot. Naglakad siya papunta sa kanya. May maliit na lawa sa likod. Pwede tayong mag-swimming kung gusto mo. Iminungkahi niya. Hindi sumagot ang dalaga. Nanatili lang siyang nakatitig. Ang daming tanong na hindi nasasagot sa kanyang isipan. Sino ang mga taong ito? Bakit sila nagpapakita ng labis na pagmamahal sa kanya? Bakit siya nagising sa isang ospital? Bakit wala siyang maalala? Sino siya? Bakit parang nadurog at nag-iisa ang puso niya? Ngunit wala siyang maalala. A penny for your thoughts. Masayang tanong ni Dr. Nathan. Naramdaman na niya na ito ay magiging isang mahirap na kaso. Broken na ang babaeng minahal na niya ng sobra. Ipinaliwanag na ng kanyang ina ang nangyari sa kanya. Naawa siya sa dalaga. Napakaganda at inosente, ngunit napakalungkot at broken. Nakita niya ang kanyang mga larawan ngunit nakilala lang siya ng personal ilang minuto ang nakalipas, ngunit alam niyang kailangan niya itong pasayahin. Bagamat ang tanging naitanong niya sa kanya ay kung sino siya, namiss niya ang malambot nitong malambing na boses. Hindi pa rin siya nito tinitigan. Saan ang kwarto ko? Tanong niya bigla, iniiwasang makipag-eye contact sa sinuman sa kanila. Nakita niya ang pagluha ng mga mata nito. Nakatulong siya sa maraming tao na may post-traumatic stress disorder at palaging may matagumpay na kinalabasan. Ngunit sa pagtingin sa babaeng nasa harapan niya, alam niyang higit pa ang kailangan niyang gawin kaysa tulungan siya. Tumingin siya sa kanyang ina na nanonood ng palabas na may luhang mga mata. Let's go. Ituturo ko sa iyo ang mga kwarto. Anya, sumenyas na sumama sa kanya ang kanyang ina. No, please don't do this to me, I beg of you. Let go of me. Maawa ka mister, bitawan mo ako. Nagising si Grace mula sa kanyang pagkakahimbing nang marinig niyang sumisigaw ang kanyang anak. Tumingin siya sa orasan, 2:54 AM. Nangyayari ito sa nakalipas na 4 na araw ngayon. Magigising si Irish na sumisigaw paminsan-minsan. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang kwarto, bahagyang tinapik ang kanyang braso. Hindi nagtagal, nagpakita na ang doktor na si Nathan. Marahan niyang tinapik ang balikat niya, nagising siya. It's fine Irish. It's fine. Nandito na tayo, sabi nito sa kanya nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang maputlang pisngi habang niyayakap siya ng mahigpit. I saw him. I saw him. I can't remember his name but I saw him. He was there. He was trying to take advantage of me. He was there. He's a monster. He's an animal. Napaiyak siya habang lumalakas ang hawak niya sa binata. Dahan-dahan niyang hinihimas ang buhok nito nang lumabas ang kanyang ina para kumuha ng baso ng gatas. Hush now, dear. Wala na sila. Walang makakasakit sa iyo. Nandito kami ngayon. Kami ng mama mo. Nag-trigger ito sa kanyang emosyon at humiwalay siya. Pero nakita ko siya. Galit na sigaw niya. At wala kayong mga naroon para tulungan ako. Tumayo ang doktor at pumunta sa bintana, hinawi ang mga kurtina. Come see this. Sinusubukan niyang ilihis ang atensyon nito at medyo gumagana ito. Pinunasan niya ang kanyang luha. What's there? Lumingon ito at ngumiti sa kanya. Wanna come see for yourself or you want me to tell you? I could lie, you know. Pang-asar niya.
Lumapit ito sa kanya at tinuro niya ang mga bituin. Irish, we don't need to be there. The heavens are watching over you. Kita mo, hindi mo na mabilang ang mga bituin. Ganyan lang hindi mo mabilang ang bilang ng mga anghel na nagbabantay sa maganda mong kaluluwa. Sabi nito sa kanya habang nakatingin sa mga mata nito. Lahat ng ito ay lilipas din. Bahagyang naaliw si Irish, but he was there. Sabi niya sa mababang tono. Ipinatong ng doktor ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat. And he's gone now. Pagkatapos ay hinila siya nito sa isang yakap. Just then, pumasok ang kanyang ina na may dalang baso at 2 antidepressant pills. My baby, it's going to be over soon. Sabi niya sabay abot ng gatas at pills sa anak. She was not affected by the doctor. Napagtanto niya na isa lamang itong mabuting tao, hindi isang pervert gaya ng ibang therapist. Kanina pa nila binabantayan si Irish, kaya naman agad itong lumapit, narinig niya ang pagsigaw nito. Gusto mo bang bumalik sa pagtulog? Mahinahong tanong sa kanya ng kanyang ina at umiling siya. Ang kawawang babae ay natakot sa mga kakilakilabot na bangungot na iyon. Palaging may isang lalaki na pinipilit ang sarili sa kanya. May isa pang lalaki na laging sumusubok na tumulong sa kanya. Hindi niya makita ang kanilang mga mukha o maalala ang mga pangalan. Ang alam lang niya ay pagod na siya sa lahat ng ito. We could all just watch a movie then, mungkahi ni Grace. I just want to be alone. Malungkot na sabi ni Irish sa kanila habang papunta siya sa kanyang kama at humiga sa kanyang kumot. Ang doktor at si Grace ay nagbahagi ng nakakaalam na tingin. Laging gustong mapag-isa ni Irish. Parehong humakbang palabas. She needs to stop being alone. It's not helping, sabi ni Grace sa binata. Pinasadahan niya ng kanyang mga daliri ang kanyang luscious locks. I know ma'am, nakaisip na ako ng idea na isama siya mamasyal kapag sumikat na ang araw. We'll go to the lake. Nag-propose siya. That's a good idea. I'm begging you, Nathan, you need to help my daughter. She's not saying it but she's hurting a lot. That's why she's shooting us. Sabi ng babae, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. It's beautiful out here, right? Tanong sa kanya ng laging masayahin at napakagwapong doktor. Halos 30 minuto ang inabot niya para kumbinsihin itong sumunod sa kanya. Nakatingin lang siya sa paligid na walang kibo. Kahit ayaw mong aminin, it's beautiful. Binigyan siya nito ng isang malungkot na ngiti. Just like you, dagdag niya sa ilalim ng kanyang hininga. Paulit-ulit itong nagsasalita sa kanya pero iiwas lang siya nito ng tingin na parang walang narinig. Napaungol ang doktor. Come on Irish, talk to me. It's boring having a conversation alone. Tumango siya na parang bata. Nakatingin lang sa kanya ang dalaga. Sorry. Pagkatapos ay naglaan siya ng oras upang basahin ang mga salita sa kanyang plain black shirt. I am a virgin. Nang mapansin ni Nathan kung ano ang nakakuha ng atensyon niya, tumawa siya. This is an old shirt, he said, wiggling his eyebrows playfully. A very very old shirt, trust me. Ito ang naging dahilan ng pagngiti niya sa unang pagkakataon mula nung umalis siya sa ospital. Napabuntong hininga siya. All this while, napansin niya kung gaano siya kaganda kahit na hindi siya ngumiti. Ngunit ang makita ang kanyang ngiti ay isang ganap na bagong bagay. Ang babae ay ganap na makapigil hininga, adorable. I could take all day looking at you. You're the best patient I've ever had. I'm sorry kung ano ang nangyari sa iyo, but maybe it was because the heavens wanted you to be with me. Inilapit niya ang ulo sa kanya, nanlaki ang mga mata. Nakangiti siya habang nakataas ang kanyang mga braso bilang kunwaring pagsuko. I mean bilang pasyente. Alam mo, I'm still your doctor. Sa kabilang banda, si Alexander. Fuck you, asshole. Binatukan ko ang lalaking nasa harapan ko. Ang tanga ay nagkaroon ng lakas ng loob na humiram ng malaking halaga ng pera sa akin at hindi ibalik ito pagkatapos ng deadline. Ang alam mo lang kung paano gawin ay lumabas doon, kumikilos na parang isang mayamang motherfucker kapag hindi mo mabayaran ang iyong utang. Bahagya siyang umubo. I'm gonna pay you back, man. Just give me some more. Hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataong magsabi pa habang diretso ang kamao ko sa bibig niya. Kung maglakas loob kang buksan ang maruming bibig mo para sabihan akong bigyan ka pa ng time, sisirain ko ang lalamunan mo. Get that? Galit na tanong ko. Lumapit sa akin si Alessandro na nakatayo sa isang dulo ng kwarto. You got a minute, bulong niya. Tumango ako at napatingin sa lalaking nasa harapan ko. Pinasadahan ko ng daliri ko ang buhok ko, lumabas ako ng kwarto. Tinapik ni Alessandro ang balikat ko. You gotta calm down dude. I know it's not only the money issue that got you this hyped. Hell you don't care about money because you've got a lot, you can't even count. Tell me bro, it's that chick, right? Tanong ni Alessandro na nakataas ang kilay.
Sinamaan ko siya ng tingin. She's not a chick. Her name's Irish, goddammit. Galit akong umungol, sinipa ang upuan sa tabi ko. Itinaas ni Alessandro ang kanyang mga braso bilang pakunwaring pagsuko. Come your horses man. I really think you need to rest. That girl's got you. I don't even know. But she's got you hard. Napa-facepalm ako. I need to fly to Texas. Andoon siya. Umiling si Alessandro. No way, pal. You're going nowhere. That girl needs to heal completely bago kanya makita. Kung nakikita kanya ngayon, I swear it's gonna trigger her emotions and trust me, not in a good way. Give her some time. But, there's no but here, that girl. Sinamaan ko siya ng tingin at tumawa siya. Kailangan ng oras ni Irish. Paano kung umuwi ka na, ako na ang bahala sa mga bagay-bagay dito. Sabi niya at na-realize ko na kailangan ko talaga ang pahinga. Tumango ako. Salamat bro. Magkita tayo mamaya. Sabi ko sa kanya habang hinuhubad ko ang jacket ko at naglakad palabas. Sa sandaling pumasok ako sa bahay, ang parehong pakiramdam ng kalungkutan ay bumalot sa akin. Bumuntong hininga ako at pumunta sa kusina, kumuha ng isang bote ng tubig sa ref. I was damn hungry pero walang magluluto para sa akin. Wala ang Irish ko para magluto ng paborito kong pagkain. Nagalit ako sa isiping iyon at ipinutok ko ang bote ng tubig sa aking kamay, hinawakan ang aking buhok at hinila ito sa pagkadismaya. Anong klaseng buhay ito? Puno ng labis na galit, pait, puot at paghihirap. Wala akong choice, umorder ako ng Italian food. Sa sobrang tagal bago na ihatid ang order ko, naglibot-libot ako sa bahay at napadpad sa art room. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang mga magagandang portrait na nakakalat sa paligid. Sila ay mga larawan ni Katrina at ang mga ginawa ni Irish. Pagkatapos ay may mga bagong portrait na ginawa ko kay Irish. Yung mga ginawa ko habang nasa ospital siya. Siguro tama si Alessandro. Siguro kailangan kong mag-move on at pagandahin ang mga bagay-bagay. Sa pag-iisip na iyon at oras na nalalabi bago dumating ang aking pagkain, nagsimula akong magtrabaho. Inilabas ko ang lahat ng mga larawan ni Katrina gaya ng iniisip ko. Kumuha ako ng 2 malalaking kahon at inilagay ng maayos dito. May sapat na silid na natitira kaya inayos ko ng maganda ang sarili ni Irish. Sa kabilang panig, inayos ko ang lahat ng mga pieces of artwork na ipininta niya noong nagtrabaho siya para sa akin, ang aking mga mata, ang aking mansyon, ang pole sa likod, ang langit at lahat ng iba pa. Biglang may pumasok sa isip ko. Paano kung habang hinihintay siyang gumaling, mag-set up ako ng picture gallery para sa kanya? Parte ito ng pangarap niya. Oo, yun ang gagawin ko. Samantala, pabalik sa Texas, si Grace at ang doktor na si Nathan ay talagang nadidismaya. Sa simula, kinausap sila ni Irish at binigyan sila ng malungkot na ngiti. Pero kamakailan lang, wala siyang sinabi at ang tanging emosyon na ipinakita niya ay lungkot. Sa umaga, pumupunta siya sa lake at maghapon doon at sa gabi, nagkukulong siya sa kanyang silid at umiiyak. You need to do something. It kills me to see her that way. Humihikbi si Grace. Hinaplos ng doktor ang kanyang balikat ng marahan. It's going to be fine ma'am. It's just a phase. She's just really depressed. I'll try talking to her later. Umiling si Grace. Not later, now doctor. Talk to her now. She's not improving. Desperado siyang pakiusap ni Grace. Napabuntong hininga ang doktor. Fine then ma'am. I'll go see her now. With that, tumayo siya at naglakad palabas, humuhuni sa beats ng paborito niyang kanta. Huminto siya sa di kalayuan para lang humanga sa ganda ni Irish, nakaupo sa bato sa tabi ng lake at nakatingin sa langit. Ngunit nalungkot siya nang malaman na sobrang broken ang babaeng ito. Kailangan niya ng closure. Kailangan niya ng labis na pagmamahal. Sobrang atensyon. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya at ipinatong ang mga palad sa likod ng mga kamay nito. Napabuntong hininga siya, na nagpapakitang hindi niya napansin ang presensya nito until then. Hi Irish! Naiinip akong manatili sa loob ng bahay, kaya naisip ko na mabuti na sumama sa iyo, hope you don't mind. Tumango lang siya. Come on Irish, you got to talk to me. Ikaw lang ang kasing edad ko dito. We got to roll together. I don't even know what kind of conversation to have your mom. Let's talk about something. Sinabi niya sa kanya, desperado para sa kanyang atensyon. Hindi niya ito pinansin at nanatiling nakatingin sa langit. Please Irish, luluhod ako kung kailangan. Kailangan ko lang ng kaibigan. Itinulak niya ang kanyang mga butones gamit ang kanyang puppy eyes at malungkot na boses. Napabuntong hininga siya. Ano ang gusto mong pag-usapan? Napangiti agad ito sa doktor. Now that's my girl. Una sa lahat, gusto kong malaman kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Nothing, dry niyang sabi. Okay then, bakit palagi kang umiiyak sa gabi? Tanong niya, maingat na itinanong. Nakuha niya ang atensyon niya. Hindi ako umiiyak sa gabi.
Pipilitin sana niya ngunit napagtanto niyang magagalit ito sa kanya. You know what, let's talk about colors instead. Iminungkahi niya. Sumilip yun sa interes niya at natuwa siya na ibinaba nito ang topic ng pag-iyak niya sa gabi. Colors. Tumango siya. Oo, ano ang paborito mong color? Tumagilid pababa ang kanyang mga labi. I can't remember. Malungkot niyang sabi. You don't have to feel bad for forgetting anything, Irish. It's normal. Minsan, I forgot my girlfriend's real name because I always called her with pet names. Biro niya habang inaalala kung bakit sila naghiwalay ng ex niya. Napangiti si Irish sa kwento. Seryoso ako. I always called her babe, sugar, honey, and much more. Nakalimutan ko na talaga ang pangalan niya. Lalong humagikik si Irish. Napakalupit mo, Doc. Tumawa ang gwapong lalaki. You wouldn't blame me. Her name is Natalie and she got angry ever I called her that. Kailangan daw kong pagandahin ang relasyon. So I spiced it up so much that it became a problem. Kinuwento niya ang buong kwento at sa unang pagkakataon, natawa talaga si Irish. Were you ever in a relationship, or did you love anyone? Medyo lumukso ang puso niya. Hindi niya naisip iyon noon pa man. May karelasyon ba siya? In love ba siya? Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Bakit wala siyang maalala? Umiwas siya ng tingin at nagkibit balikat. I can't remember. Napansin ng doktor na bumalik siya sa pagiging malungkot. It's fine, Irish. Anyways, let's go back to colors. So far, you've been wearing white clothes. So since hindi mo na matindaan ang best color mo, ipagpalagay natin na white, ha? Tumango lang siya. Ang mga babaeng mahilig sa white ay laging malinis at inosente. Sila ay matalino sa pag-book ngunit hindi masyadong sosyal. Mas gusto nila ang seafood at red wine kaysa sa burger at soda. They're straightforward and sincere. Maaaring wala silang pinakamahusay na love life pero kapag nagmahal sila, nagmamahalan sila ng totoo. Pero ingat ka, ayaw mo silang magalit yan lang ang masasabi ko sa mga babaeng mahilig sa white. Natawa siya sa dulo. Sa totoo lang namangha si Irish sa sinabi niya. That's wonderful. Nabasa mo ba yan from somewhere or you just came up with that? Nagkibit balikat siya. Anong masasabi mo? Kakaisip ko lang yan. Plus white's my fave. Kumindat siya. Paano ang mga babaeng mahilig sa red? Medyo interesadong tanong niya. Nagkunwari siyang nag-isip sandali. First of all, mahilig sila sa chocolate. Tapos clubbing. They're both book smart and socially upright. They love life. You know what I mean, right? They love boys, they get angry a lot and are good at flirting. Natawa siya sa last part. Dahil dito ay talagang humanga si Irish kaya't nag-usap silang dalawa tungkol sa mga colors hanggang sa umabot sila sa black. Tungkol sa mga taong mahilig sa black, lagi silang seryoso. Laging may oras sa trabaho pero hindi sa pakikisalamuha. Halos boring na sila. Halos wala silang love life pero kapag nagmahal, man do they love for real. Mas gusto nila ang whiskey kaysa sa soda, syempre mas gusto nilang manatili sa loob ng bahay kaysa mag-party. Natapos ang doktor, inalisan ng alikabok ang hindi nakikitang alikabok sa kanyang mga balikat at pumalakpak para sa kanyang sarili. Gusto ring pumalakpak ni Irish, ngunit ang mga katangiang iyon ay tumugma sa mga katangian ng isang taong inaakala niyang kilala niya. From her past siguro, o saan, nakakabahala lang ang iniisip, ngunit alam niya sa katotohanan na ang mga katangiang iyon ay magkatugma. I'm so glad you could make it, my dear. We need you here, sabi ni Grace habang hinihila si Diana sa yakap. Nagalit pa rin siya na pinayagan ni Diana si Alexander na lapitan ang kanyang anak ilang linggo na ang nakakaraan, ngunit nang makausap ang doktor na si Nathan, napagpasyahan nilang dalawa na mas mabuti kung lumapit si Diana. Buti na lang dahil nagbakasyon si Diana. Niyakap ni Diana ang ina ng kanyang matalik na kaibigan, na sana ay buhay din ang sariling ina. Thanks for inviting me over, tita. Napaatras si Grace. You're welcome. I hope you had a great flight. You are probably jet-lagged. You should rest in Dr. Nathan's cottage. I want to surprise Irish kapag nagising siya. Excited na sabi ni Grace. Ngumiti si Diana sa kanya. Ito ay isang malungkot na ngiti bagaman. Magandang ideya iyan, tita, ngunit paano kung hindi niya ako makilala? Ang pag-iisip ng aking sariling matalik na kaibigan ay hindi ako naaalala, I swear. Muli siyang niyakap ni Grace. Don't be pessimistic, my dear, your friend would remember you. I've already prayed for that. You need to get into her mind. You need to bring back my baby girl. She's been so sad lately. She even refused to have. Kailangan nating bumalik ang Irish natin. Tinapos niya ang nagngangalit na mga ngipin. Ang ideya pa lamang ng kanyang anak na maalala ang lalaking naglagay sa kanya sa ganoong emphatic condition ay nagalit na sa kanya.
It's bound to happen, Tita Grace. Kung maaalala ka ni Irish, ako at ang lahat, halatang maaalala niya siya, mahinahong sabi ni Diana sa kanya. Lalo na't mahal na mahal niya ito. Napaisip siya sa sarili. Bumuntong hininga si Grace at kinuha ang kanyang bag. Let's go para maligo ka na at magpahinga. Salamat tita, sagot ni Diana na naglalakad sa likuran at hinahangaan ang magandang kapaligiran. Sabik na sabik siyang makita ang kanyang cute na kaibigan. Nakahiga si Irish sa kanyang kama, nakatingin sa kisame ng bubong niya at iniisip pa rin ang tungkol sa isang lalaki. Hindi niya maipakita ang mukha sa kanyang ngunit tumitibok ang kanyang puso sa tuwing naiisip niya ang lalaking walang mukha na laging sumasalakay sa kanyang mga panaginip. Naputol ang pag-iisip niya nang may kumatok sa pintuan niya. Inaasahan niyang magpatingin siya sa doktor o sa babaeng patuloy na nagpipilit na siya ang kanyang ina, ngunit hindi, sinalubong siya ng isang napakagandang morena. Pinaupo siya nito. Bagong doktor, tanong ni Irish. Hindi siya magugulat kung ang babaeng nauna sa kanya ay isang bagong doktor. Malamang napagod na si Dr. Nathan sa kanya. Kumagalpak ng tawa si Diana. Talagang tumawa siya hanggang sa tumulo ang mga luha niya. Napangiti ito ng natatarantang Irish. Come on Irish, it's me. Your one and only best friend. Your favorite girl in the whole world. It's me. Me. Tuwang-tuwang bulalas ni Diana, na sumugod sa nalilitong kaibigan at hinila siya sa yakap. Isang napakahigpit na yakap. I missed you so much Irish. So fucking much, you won't believe it. I missed you even more than that time you flew to Italy. I flew to Italy. Tanong ni Irish habang inilalayo ang sarili sa dalagang dumudurog sa kanyang buto. Ngumiti si Diana sa kanya. I'll tell you about that later. Pero seriously girl, hindi mo ba ako natatandaan? Saglit na pinag-aralan ni Irish ang mukha ng crazy girl for a moment. Ikaw yung babaeng galing sa ospital, I guess. Nagkibit-balikat siya at umiwas ng tingin. Ito ay talagang nakakahiya. Bakit hindi niya maalala ang lahat ng mga taong ito na lubos na nakakakilala sa kanya? Napansin ni Diana ang biglaang hindi komportable na pagbabago sa kanyang matalik na kaibigan at hinila siya nito sa isang yakap. It's fine Irish. Don't feel sad, okay? It's okay not to remember me. And you are right, I'm the girl from the hospital. The one and only, your best friend. My name is Diana. Nagtapos siya ng may proud na ngiti. Umiwas pa rin ng tingin si Irish. I'm sorry, hindi talaga kita kilala. Hindi ko masyadong maalala. Tumawa lang ang morena. It's totally fine. It's okay not to remember. Minsan, nakakalimutan ko pa ang pangalan ko kapag nakakakita ako ng cute na lalaki. Nagbulot ito ng hagikgik ni Irish. She already liked the girl. Diana, tama ba? Tumango si Diana. Yup, the one and only beautiful Diana. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Irish. Sabi mo best friend mo ako diba? Tumango si Diana. Please do tell me what exactly happened to me. Paulit-ulit kong tinatanong ang mga tao dito pero ayaw lang nilang sabihin sa akin. Please tell me, Diana. Nagmamakaawa si Irish. I need to know in order to be at peace. I need to know Diana. Nadurog ang puso ni Diana sa nakikitang desperasyon sa mga mata ng matalik na kaibigan. Alam niyang may kailangan siyang gawin. Kailangan niyang tulungan ang kanyang matalik na kaibigan. Iyon ang dahilan kung bakit siya dumating. Para tumulong. Sasabihin ko sa iyo, Irish. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pero sabihin mo muna sa akin, dito ka ba maghapon o may ligtas kang kanlungan? Nakakabagot kaya hindi ako makapaniwala na walang telebisyon o wifi dito. Tumawa si Irish. Sabi ng doktor ko hindi ko kailangan iyon. Pero minsan naiinip ako dito. At mayroon akong kanlungan, ito ay ang lake sa likod bahay. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo? Nanlaki ang mata ni Diana. Is that even a question? Dalhin mo ako dyan, girl. Natatawang tumayo si Diana at hinila palabas ang best friend. Dinala siya ni Irish sa likod at ipinakita sa kanya ang lake. Oh my goodness, ang ganda talaga ng lugar na ito. I can't believe you've been enjoying this view alone. Biro ni Diana habang naglalakad papunta sa tubig at kinuha ang kanyang mabalahibong tsinelas, isinasawsaw ang kanyang mga daliri sa tubig. Oh, ang sarap sa pakiramdam ng tubig. Girl, I need to swim. Bakit hindi ko dinala yung swimsuit ko? Erg, umungol siya. This is one sure safe haven babe. I really love it. Pinanood lang ni Irish si Diana na naglalaro na parang batang babae. Sana lang ay masabi sa kanya ng dalaga ang lahat ng nangyari sa nakaraan. I remember you always hate the idea of skinny dipping noon, bought Kendall and you just didn't care. You're such a prude. Natawa si Diana habang sinimulan niyang huburin ang kanyang palda. Nanlaki ang mga mata ni Irish at tinulak niya ang isang kamay sa harap. Please stop. Nakakadiri lang yan. Natawa din siya sa sarili niya. Natawa din si Diana. You see, you're still a prude.
I know my Irish is still in that body, you just can't remember. Ngumiti si Irish at nagkibit balikat lang. Kaya nga gusto kong tulungan mo akong makaalala. Siya nga pala, sino si Kendall, binanggit mo ang pangalan. Tumawa si Diana kaya nangilid ang mga luha sa kanyang pisngi. You don't remember Kenny. Oh my God, this is the best news I've heard throughout the day. Nagyabang siya na siya ang unang taong maaalala mo. Nakakahiya. I tell you what, I'll call him at sasabihin mo sa kanya na hindi mo siya kilala. Natatawang mungkahi ni Diana na naging dahilan ng pagtawa ni Irish. The girl was just so silly. This is so fucking hilarious, bitch. Kendall's gonna be heartbroken for real. His gay ass is gonna throw a tantrum. He's gay. Gulat na tanong ni Irish. Tumango si Diana sabay tawa. Hindi mo talaga siya maalala. Umiling lang ang blonde at tumingin sa ibang direksyon. Natawa ulit si Diana bago niyakap ang kaibigan. Hey you, don't feel bad, okay. Pinsan mo si Kendall. Pangalawa nating best friend. He's so cute, nice and a total cuddle bunny. Isa rin siyang bakla na kahit kailan hindi mo ikinahihiya. Pilit na inaalala ni Irish. May picture ka ba sa kanya? Tumango si Diana. I do, pero nasa cottage ang phone ko. I describe ko na lang siya, ha? Tumango naman ang blonde sa pagkakataong ito. Sobrang tangkad niya. May jet black siya na may halong brown na buhok. Medyo lumukso ang puso ni Irish. The guy from her dreams had that kind of hair and was insanely tall too. At silver eyes. Tumawa si Diana at umiling. No, piercing blue eyes. Sobrang cold niya pero sa totoo lang, mabait siyang tao. Tanong ni Irish, hinuhusgahan ng lalaking laging sumasalakay sa kanyang mga pangarap. Tumawa ulit si Diana. Oh hell no, Kenny is so warm and funny. He also loves black. Paborito niyang kulay yan. Natapos ang Irish na nakapikit. Kung kailangan niyang maalala ang taong ito ng husto, kailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata at makipag-usap sa kanyang isip. Nanlaki ang mga mata ni Diana nang mapagtanto ang lalaking inilarawan ng kanyang matalik na kaibigan. Si Alexander Romano yun, ang fucking hot mafia boss. Malinaw kasing gabi na kahit pilitin ni Tita Gray si Irish na huwag alalahanin ang lalaking ito, hindi nakakalimutan ng puso ang tunay na pag-ibig. Tama, mahilig siya sa black diba? Gulat na tanong ni Irish kay Diana. What's wrong? Para kang nakakita ng multo. Umiling si Diana at pekeng tumawa. Not really. Kenny loves the rainbow colors. He's a gay in all definitions. So jovial. Tumingin si Irish sa langit. Kung ganoon nga, sino ang lalaking ito? Lagi siyang nasa panaginip ko. Hindi ko na matandaan ng malinaw. She ended in a low tone, so confused. Inaasahan niyang ang lalaking ito sa kanyang panaginip ay ang tinatawag na Kendall. Nangangati ang bibig ni Diana na sabihin ang totoo. Nagkakaroon siya ng mind-to-heart debate. Hindi siya sigurado sa magiging reaksyon niya kapag sinabi niya ang totoo. Pagkatapos ay ginawa niya ang kanyang desisyon. Nandito siya upang tulungan ang kanyang matalik na kaibigan at kung ang pagsasabi sa kanya ng totoo ay makakatulong, kung gayon yun ang kanyang gagawin. Yung lalaking tinutukoy mo ay... There you are. The beauty of seeing two beautiful girls having heart-to-heart conversation is just too much. Breathtaking, sabi ni Dr. Nathan, naglalakad papunta sa mga babae. At dito na po, nagtatapos ang part 30 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.